Mainit. Sobrang init. Ang lamig. Ikaw ang may gusto niyan. Ako ang mananagot sa nangyari ngayong gabi. Hintayin mo ako. Kung hindi pa naginip ang kagabi, ang basong iyon ng alak? Ako itong nagbibigay ng pabor. Inilabas kita para makakita ng mundo. Swerte mo talaga. Inumin mo ito. Anong ginagawa mo? Teka lang, maghintay ka. Yao Kexin. Wala akong kaaway sa iyo. Bakit mo ako nilagyan ng droga? Anong droga? Hindi ko maintindihan. Umalis ka. Dahil hindi mo maintindihan. Sige, tatawag ako ng pulis. Nanay, Luyan yan, lumaki ka na. Binibini ang nagpakain at nagpainom sa iyo. Inilabas ka para makakita ng mundo. At ikaw pa ang nagrereklamo. Inaakusahan mo ang binibini. Ikaw itong walang utang na loob. Papatayin kita. ako ang walang utang na loob. Nanay, ikaw ang kasambahay ng pamilya Yao. Pero nanay ka rin naman sa akin. Bakit tuwing may nangyayari? Hindi mo ako tinatanong. Kahit minsan. Hindi ka maniwala sa akin. At magdadahilan ka pa. Tingnan mo, papatayin kita ngayon. Akala ko ba ikaw ay malinis at banal? Hindi ka sumama sa kama ni Lin Mao. Nakikipaghalubilo ka sa ibang lalaki. Binibini ay nagbigay sa iyo. Ipinakilala ka sa importante. Ayaw mo. Lumabas ka at nakikipagkita sa ibang lalaki. Luyan yan. Ang kapal ng mukha mo. Maging maingat kayo. Huwag ang Panginoon. Ang regalo para sa ginang. Masira o mabangga. Kayo ay... Ang jade na ito ay... Kanino? Oh, Siyempre, sa akin. Ginang. Ang hawak mo ngayon ay ang pinakamayamang, hindi ang jade token ng pamilya mo. Pinakamayaman mo, Xuanzhou. Si Luyan yan ba ang kasama niya kagabi? Tama. Ito ay mula sa aming CEO mo. Maliit na regalo para sa asawa. Maliit na bagay lang ito. Oo, darating si CEO mo para manligaw at hingin ang iyong kamay. nanay, ang jade token ay akin. Ano bang sa iyo? Tingnan mo ang iyong sarili. Anak ka lang ng katulong. Pangit ang iyong pinagmulan. Kung gusto ng misang bagay mo, swerte mo na, nanay. Paano mo nasabi yan? HMPH. Ate Fang, kinuha ko ang jade token ni Yan Yan, kaya ibibigay ko sa kanya ang isang kasal. Ngayong gabi, huwag mong sayangin ang aking intensyon, siguradong gagawin mong maganda. Isang sweetie gustong makipag-agawan sa akin? Walang kakayahan. Ako lang ang magiging asawa ng pamilya mo. Sweetie, binibigyan ka ng miss ng pagkakataon. Dapat kang magpasalamat. Ayaw mo pa, pumasok ka na. Nanay, bitawan mo ako. Hindi ako pupunta. Ingat. Salamat. Anong maganda dyan? Ang ganyang lalaki ay hindi para sa anak ng isang katulong na pwedeng mangarap. Kailangan mo ng tissue? Hindi na. Sir, hindi ba may germophobia ka sa babae? Yung babae kanina ba ay ang hinula ng high priest na para sa'yo, sir? Pero hindi ito tama, di ba? Nanay, Alagaan mong mabuti si Mr. Lin. Kung magagalit siya, makikita mo kung paano kita pagsasabihan. Yan. Ah? Last time nakatakas ka. Ngayon, saan ka tatakas? Mr. Lin, ang ginagawa mo ay illegal. Bitawan mo ako. May bulaklak pa.
Ang bango. Ang markang ito. Ngayong gabi, kung mapapasaya mo ako. Baka. Talagang itong munting katulong, pakasalan pa kita. Sinta. Ngayong gabi, papatayin talaga kita. Baka namalikmata lang ako. Ang bulaklak na may pattern ng ahas ay tanda ng pakikipag-asawa sa lahi ng ahas, kaya lumalabas ang tatak. Pero si Yao Kexin ang tao noong gabing iyon. Xuanzhou, Ikaw ba talaga ang babae noong gabing iyon? Kung magsisinungaling ka sa akin, totoo ang sinasabi ko. Ang room number noong gabing iyon ay 703. Kung hindi ka naniniwala sa akin, masasabi ko sa iyo ang mga detalye. Pero dito magsalita, hindi maganda. hindi na. Naniniwala ako sa iyo. Buti na lang naunahan ko silang mag-imbestiga. Kung hindi, malalaman nila. Si Lu Yan na itong cute na ito. Muntik nang sumira ng plano ko. Yan. Ito ba ang bagong nililigawan mo? Bakit naaalala ko na noong isang araw at kahapon, ang lalaking kasama mo ay hindi siya? Ay, ingat ka naman. Huwag kang magkasakit sa paglalaro. Wala. Sabi mo, mahal, magsasayaw ka ng strip dance para sa akin ngayong gabi. Tara na. Hindi na ako makapaghintay. Paano ko naiisip na ang babae na iyon ang tao noong gabing iyon? Akala ko ba ay isang babaeng may dangal? Gusto lang pala makipag-ugnay kay mister mo. Pero ano ka ba? Karapat dapat ka bang agawin ang lalaki ni Kexin? Ang cute mo. Nagbabanta ka pa sa akin? Ikaw tumawag na ng pulis. Kung hindi ka pa bibitaw? Mr. Lin, maghanda kang makulong ng habang buhay. Nanay, Huwag mo akong tawaging nanay. Inutusan kita na alagaan si Mr. Lin. Iyan ba ang ginawa mong paglilingkod? nanay, anak mo ako. Bakit hindi mo ako tanungin kung inapi ba ako ngayong gabi? Ang lagi mong binabanggit ay paglilingkod. Tao ako, hindi alipin. At may lakas ka pang sumagot. Ikaw na isang pabigat kung hindi dahil sa kabaitan ng binibini na nagpakilala sa iyo sa isang mahalagang tao. Sinong lalaki ang tatanggap sa iyo? Binibini? Ang lagi mong iniisip ay si Binibini? Mula pagkabata mo, kailan mo ako inalagaan? Sa puso mo, ganito pala ako kasama? Bakit mo pa ako isinilang? Minsan, nagdududa ako. Kung ako ba talaga, iyo bang tunay na anak? Ikaw. Ano ang alam mo? Iyon ay dahil inaalagaan tayo ng binibini. Kung hindi, makakatira ka ba sa ganitong marangyang vilya? Nakatira sa basement ng villa at dapat pa akong magpasalamat? Kung ganoon mo ito gusto, edi ikaw ang tumira. Aalis na ako. Umalis ka na at huwag ka nang bumalik kailanman. Nanay Fang, totoo ang sinabi ni Lu Yan. Hindi pala siyang iyong anak? Paano? Imposible. Nagsisinungaling lang iyang batang iyon. Sa tingin ko lang, napakabuti ng binibini sa kanya. Lumaban siya sa utos ng binibini. Walang utang na loob. Mas marunong ka, Nanay Fang. Huwag kang mag-alala. Kapag nakapag-asawa na ako sa pamilya mo, isama din kita. Para makakapaglingkod ka pa sa akin. Salamat, binibini. Ang galing mong aso. Pero tumatanda ka na, ang anak na babae ang magmamana ng trabaho ng ina. Si Lu Yan ang magpatuloy sa paglilingkod sa akin. Lu Yan, ipinanganak kang alipin. Sa iyong buong buhay, karapat dapat ka lang nayurakan ko. Yan. Baka naman buntis ka. Binibining Lu, buntis ka sa loob ng matris. Isang buwan na. Pero hindi tao ang dinadala mo sa tiyan mo, kundi 2 itlog. Ang lalaking iyon ng gabing iyon, ano ba talaga siya? Oh, hindi tao? Yan, bumalik ka na sa opisina. May bagong department director na mag-i-start ngayon. Huwag kang mahuli. Sige, alam ko na. Babalik agad. Narinig niyo na ba?
Sa pagkakataong ito, si Lu Yanyan ay dapat na maging direktor. Pero biglang ang management direktang nag-assign ng outsider. Ang inassign ay ang aming Mo Corporation na magiging future, madam. Pangalawa sa amo, nasa itaas ng lahat. Hindi siya kawawa. Kawawa naman si Lu Yanyan. Araw-araw nagpupuyat sa mga proyekto. Ilang buwan na. Pero biglang may sumulpot na hindi inaasahan. Lahat, ang mga ginagawa nyo, itigil muna. Ipapakilala ko sa inyo ang bagong director na si Yao. Ang ganda pala ng madam. Kaya pala nagustuhan ng amo. Oo nga, si Assistant Ju mismo ang sumama. Sa kumpanya, sino ba ang hindi nakakaalam? Kapag nakita si Asistente Ju, parang nakita si amo mo. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, pinahahalagahan ni amo mo ang kanyang asawa. Minamahal niya ito ng sobra. Madam, ito ang mga kamakailang proyekto. Mangyaring tingnan. Konti lang ang proyekto, pero sa tingin ko, marami pa rin ang tao. Dahil nandito na ako, oras na para alisin ang ilan. At mga walang kwentang empleyado. Sa oras ng trabaho, wala sa pwesto. Gusto mo pala mag-aksaya ng oras? Eh di wag ka nang magtrabaho. Mula ngayon, ang mga banyo ng buong gusali, ikaw na ang bahala. Nagtatrabaho ako ng masigasig sa Mo Corporation sa loob ng 5 taon. Marami akong pinamahalaang proyekto. Bakit sa isang salita mo, ililipat ako ng trabaho? Ano pa nga ba? Siyempre dahil kay Director Yao. Siya ang magiging asawa ng presidente. Tama. Kung sabihin ng misis na umalis ka, aalis ka. Bakit ang dami mong satsat? Akala mo ba kung wala ka hindi nagagana ang Mo Corporation? Sa pamumuno ng misis, ang design department natin lalo lang gagaling. Maganda ang sinabi mo. Simula ngayon, ikaw na ang pumalit sa kanya. Magiging bagong team leader na ako ng grupo namin. Nasaan si Daddy? Bakit hindi siya dumating para iligtas si Mommy? Masamang babae ang tapang mong mga pikay, Mommy. Kapag nakalabas ako, kakainin kita. Amoy ng supling ng ahas. 1,000 taon na ang lahi ng ahas, walang ipinanganak na bata. Hindi pwede. Kailangan kong pumunta at tingnan mismo. Anong titingnan? Simula ngayon, ako na ang team leader. At ikaw, ang banyo ang magiging bahay mo. Ikaw na tagapaglinis. Pinapalinis kita ng banyo ng Mo Corporation. Sapat na iyan para ituring kang mabuti. Tungkol sa ibang posisyon, karapat-dapat ka ba? Yao Kexin, huwag kang masyadong sobra. Isang mababang katulong Hindi ko alam saan niya nakuha ang kapal ng mukha. na makipagtalo sa misis. Sa susunod, huwag ka nang pumunta sa opisina namin. Natatakot ako sa amoy ng ihi at tae na dumihan ang sahig namin. Security! Itapon ang mabahong tagalinis na ito sa banyo. Doon ang bahay niya. Hahaha. Bitawan niyo ako. Magsasampa ako ng labor case. Ang cute na ito, buntis na pala. Yung gabing 1 buwan na ang nakalipas. Si Yao Kexin ba talaga iyon? Kuya, sabi mo si Daddy ba? Nakilala na ba niya si Mommy? Magkakaroon na ba tayo ng Daddy? Oh yeah! Ang tagal bago nahanap si Mommy. Ang bobo talaga. Narito ang amoy ng bata. Yung babae noong gabing iyon ay... Magkikilala na sila. Daddy, Daddy, ako si Xiaobao. Gusto ko ng yakap. May daddy na tayo. Wala nang mga api sa atin ngayon. Ang bagal mo talaga. Bobong Daddy. Miss Lu, 1 buwan na ang nakalipas. Noong gabi ng March 12. Nasaan ka? Siya ba yung lalaki noong gabing iyon? Nasa Junyue ako noong gabing iyon. Director Yao. Ikaw buntis ka. Sana bigyan ka ng surprise mamaya. Pero hindi ko inaasahan na matutuklasan agad. Xuanzhou, mayroon na tayong sanggol. Mukhang hindi siya ang lalaki noong gabing iyon. Ano ba talaga ang inaasahan ko? Ayusin agad ang ilalim ng Mo Group pinakamataas na private hospital full check-up para kay Miss Yao. Ang batang ito ang pag-asa ng buong angkan ng Mo. Hindi pwedeng magkamali. Kapag nag-check up, malalaman ang totoo. Wala talaga akong nahawakan ni Mo Xuanzhou. Saan nanggaling ang bata? Xuanzhou, ang lala ng morning sickness ko ngayon, hindi ko talaga kaya ang amoy ng ospital at doktor ng disinfectant kung hindi saka na lang. Sige, hintayin na lang.
Muna, ayusin na nutrisyonista, tagapag-alaga ng sanggol, yaya i-arrange ang mga ito. Ang card na ito ay walang limit. Pambili mo ng kung ano-ano. Si CEO mo ay talagang sobrang spoiled si Director Yao. Oo nga, iba-iba ang kapalaran. Swerte talaga si Director Yao, ang anak niya ay parang prinsipe. At ang iba, natural na cute ang mga anak nila. Cute pero walang ama. Hindi lang cute ang mga anak ko. May tatay sila. Ang taong iyon ay siya. Hindi kami cute ng kuya ko. Masama kang babae. Ibalik mo agad ang daddy namin. Cute! At kaya mo pang landiin si Xuanzhou. Tingnan natin kung paano kitang sisirain. Xuanzhou, lalabas ako para tumawag. Fang Mamay, ipapagawa ako sa iyo. Nanay, bakit mo ako biglang pinauwi? May kailangan ka ba? Yan. Alam kong galit ka pa sa akin. Pero para sa ikabubuti mo yan. Maagang pumanaw ang tatay mo. Sa mga nakaraang taon, ako lang ang nagpalaki sa'yo. Natatakot akong hindi ka maging maayos. Ang gusto ko lang ay makapag-asawa ka ng isang mayaman para hindi ka magutom o magyelo sa hinaharap. Nanay, inaantok na ako. Sige, hindi na ako magsasalita. Inumin mo na ang gatas para makatulog ka ng mahimbing. Mami, may problema ang gatas. Huwag inumin. Kuya, ang sakit ng ulo ko. Naku, may nangyari sa mga bata. Moju, pumunta sa bahay ng Yao. Bakit hindi mo inubos? Nanay, masakit ang tiyan ko. Inumin mo kahit masakit. Yan. Iyan ang gatas na. Pinainit ko para sa'yo. Ayaw mong inumin. Galit ka pa ba sa akin? Nanay, ang sakit ng tiyan ko. Pwede mo ba akong dalhin sa ospital? Pabebe ka lang. Kung masakit, humiga ka na lang. Ospital. Hindi na. Dugo, anak ko. Isang munting sinta na anak ng katulong. At gusto mo pang makipag-agawan sa akin sa lalaki? Patay ka! Nanay, tulungan mo ako. Anak, kasalanan ni nanay. Pasensya na, mga anak. Mami, kayanin mo. Darating ang tangang tatay. Kuya, mamamatay na ba tayo? Xuanzhou, ikaw, bakit kayo nandito? Hindi normal ang amoy ng sanggol kung hindi pa natin mahahanap. Mapanganib na. Saklolo, iligtas ang aking anak. Ah, Xuanzhou, biglang sumakit ang tiyan ko. Anong nangyayari? Bigla lang sumasama ang pakiramdam ng tiyan ko. Xuanzhou, ayos ba ang sanggol? Mali ba ang naramdaman ko? Oo nga, ang babaeng kasama ko noong gabing iyon. Si Yao Kexin. Ang sanggol ay maaari lamang nasa kanyang tiyan. Huwag gumalaw. Tingnan ko. Puta, kahit buntis ka, ano naman, si Xuanzhou ay, ako lang ang pinapahalagahan at inaalala. Tungkol sa'yo, ngayon, ikaw, at ang sumpa sa iyong tiyan, patay na kayo. Kung wala ka namang problema, sige, alis na ako. Ah? Ito ay ang salamangka ng ahas. Muzang, madulas ang sahig. Mag-ingat po kayo. Kanina, dito ay ikaw lang mag-isa? Oo nga. Ano naman ito? Ito ay isang hamak na buhay ka lang. Kung mawala, wala na. Pero kung maglakas loob kang gumawa ng ingay, at haharin dyan ang daan ng binibini tungo sa kayamanan, tingnan mo kung paano kita parurusahan.
Hindi pwede. Kung makita ni Mo Xuanzhou ang babaeng yun sa loob ng aparador, tiyak na maghihinala siya. Miss, okay ka lang ba? Okay lang ako. Nahihilo lang ako at nasusuka. Kasalanan ng maliit na sinta na yun. Ginoo mo, hindi ba kayo nagtanong sa akin kanina kung bakit may dugo? Ito, ayoko sanang sabihin noong una, sapagkat ang kahihiyan ng pamilya ay dapat itago. Pero si Miss sa aming pamilya ay may utang na loob na napakalaki. Hindi ako maaaring maging walang utang na loob. Auntie Fang, tigilan na wag na po. Miss, kahit gaano kayo kabait, hindi naman pwedeng lagi niyong takpan. Ang maliit na sinta na yun, si Luyan yan ay anak ko. Mula pagkabata ay naiinggit na siya kay Miss. Ngayong nakita niyang buntis kayo at pinahahalagahan, diretso siyang gumawa ng pampalaglag para patayin ang anak sa inyong sinapupunan. Sinabihan ko lang siya ng ilang salita, at siya'y naglaslas ng pulso. Ito, natatakot na mapanagot, at tumakas pa dahil sa kasalanan. Sige na, Auntie Fang. Si Yan Yan naman ay hindi sinasadya. Nagtatampo lang siya parang bata. Kaya niyang magpalaglag at manakit, paanong hindi sinasadya? Sa tingin ko, may plano na ito noon pa. Itong bagay na ito, imbestigahan mo agad. Opo. Kung hindi kayo komportable, bakit hindi pumunta sa ospital para makomplete ang hindi nagawang kompletong prenatal check-up noong nakaraan? Prenatal check-up? Di lubusang malalaman na ang totoo. Hindi na kailangan ng ganoon. Ang mainit na gatas na dala ni Yan Yan kanina. Isang maliit na lagok lang ang nainom ko. Naramdaman kong hindi ako komportable, kaya tumigil na ako. Xuanzhou, yakapin mo ako? Baka hindi na sumakit ang tiyan ko. Kung wala namang discomfort doon, saka na nating ischedule ang prenatal check-up. May gagawin pa ako. Babalik muna ako sa kumpanya. Hindi pwede. Kung magpapatuloy ito, balang araw ay makikita tayo. Kailangan kong mabilis humanap ng pagkakataong makipagtalik sa kanya. Mabuntis. Binibini, ano ang gusto mong gawin? Susunod na linggo ay ang anibersaryo ng kumpanya. Sa oras na iyon, tiyak na pupunta siya. Maghanda ka ng ganoong uri ng gamot para sa akin. Sa pagkakataong ito, dapat kong makuha siya. Oo, Kanina, muntik na akong masira ng munting sinta na ito pagsira sa aking plano. Ikaw, pumunta ka at hilahin mo siya palabas para sa akin. imposible. Kanina lang, nandito siya, tiyak. Ikaw ang nagpalaya sa munting sinta. Ikaw, Kinfang. Naglakas loob kang magtaksil sa akin? Gusto mo pa bang magtrabaho? Langit at lupa ang saksi. Sa mundong ito, lahat ay maaaring magtaksil sa iyo, pero ako lang ang hindi magtataksil. Hindi kita niloloko. Totoo, ang munting sinta ay nasa dito talaga kanina. Pero hindi ko alam kung paano. Hanapin. Hanapin mo para sa akin. Mami, tumakbo ka! Kuya, ginamit lahat ng kanyang espiritual na lakas para mailipat ka palabas. Huwag mong hayaang mahuli ka ng matandang bruha. Paano ako napunta rito? Yan yan. Luyan yan, ikaw na munting sinta. Lumabas ka! Mahal, kailangan niyong magtiis. Pupunta na si Mommy sa ospital ngayon. Hindi ko hahayaang mapahamak kayo. Akala ko kung sino lang eh. Yung isa kanina, yung anak ng yaya na itim ang puso. Talagang hindi mo mahuhusgahan ng tao sa itsura. Naglakas loob kang lasunin ng ating munting prinsipe. At ngayon, nanggugulo ka pa sa kanya. Ang lakas ng loob mo, ha? Pakiusap. Iligtas mo ang sanggol ko. Tatay na pangit! Ikaw ay sobrang bobo! Sisisihin mo ito! Huhu, kuya! Okay ka lang? Kuya, huwag na nating pansinin si tatay. Kuya, yung gamot ng masamang babae, masama ang pakiramdam ko. Mamamatay na rin ba ako? Amo, hindi ba kayo nandidiri sa babae? At itong babae, masama ang ugali, puro masama ang nasa isip. Tumahimik ka. Ang babaeng ito ay nanakit ng bata. Walang kapatawaran. Pero bakit hindi ko siya magawang kamuhian? Dalhin sa ospital. Ikaw ba ang asawa niya? Ako. Alam mo ba? Ang iyong asawa ay may 2 itlog sa tiyan. Anong sinabi mo? Kakaiba. Baka nagkamali lang ako ng nakita. At naisip ko na ang bata ay itlog. Imposible. Hindi ka nagkamali. Dahil ang ordinaryong tao ay hindi makikita ang aming tunay na anyo, normal lang iyon. Pasensya na po, Ginoo. Ako ay nagkamali, pero ang asawa mo ay buntis talaga ng kambal, boy at girl. At Tama na. Wala akong pakialam sa kanya. Sa kanyang anak. Wala rin akong interes. Tatay, hindi na talaga tayo gusto.
Hindi yon, siguro naubos na ang espiritual na kapangyarihan ni kuya. Kaya hindi tayo nararamdaman ni tatay kaya ganyan siya. Oo, tiyak. Doktor, ang aking sanggol, nandyan pa ba? Nandyan pa, buti na lang malakas ang katawan mo. Medyo may banta ng pagkalaglag. Mamaya magpa-injection para mapanatili ang pagbubuntis. Wala nang malaking problema. Simula ngayon, kailangan mo pang mag-ingat. Salamat, doktor. Mr. Mo, sandali lang. Salamat sa nangyari ngayong gabi eh. Pwede po ba kayong magtago ng sikreto? Ayaw kong malaman ng iba na buhay pa ang sanggol sa aking tiyan. Kung malaman ni Yao Kexin na buhay pa ang sanggol, tiyak na gagawa siya ng masama. Sobrang ingat sa sarili mong anak pero kay Yao Kexin, gagawan mo ng masama ang kanyang sanggol. Paano? Balak mong itago ang bastard para agawin ang trono? Ikaw ang bastard! Bastard ang buong pamilya mo, masamang tatay! Hindi ko alam kung bakit si Mr. Mo ganyan ang iniisip tungkol sa akin. Pero, sa tingin ko ito ay wala naman sa inyo. Totoo, sa iyo at sa iyong anak, wala akong interes. Ah. Ito, ang amoy na ito. Parang amoy ng babaeng iyon noong gabing iyon. Pasensya na, Mr. Mo. Hindi ko sinasadya. Yung babae noong gabing iyon, si Yao Kexin ba talaga? Ha, ikaw itong munting sinta. Dito ka pala nagtatago at nakikipaglandian kay CEO mo. Miss, nahanap ko na si Luyanyan, yung munting sinta. Nasa ospital yung munting iyon, at nagkukulitan kay CEO mo. Ano sa palagay nyo? Gusto nyo bang? Puntahan ko siya at bigyan ng leksyon. Ate Fang, si Yanyan ay anak mo. Hindi ko rin kayang panoorin, nasaktan mo siya. Miss, ako. Tama na, wala ka nang pakialam dito. Sa araw ng anniversary, abangan mo kung paano ko haharapin ang munting iyon. Director Yao, ang damit nyo ay ₱1,000,000 haute couture ng CR, di ba? Naku, at ang sapatos na ito. Limited edition din ng CR na ₱1,000,000. Maliit na bagay lang iyan. Ang pink na brilyante sa kamay ni Director Yao. Iyon ay si CEO mo. Na mismong bumili ng ₱1,000,000,000. Kayo ay talagang mahaba ang buhok, maikli ang pag-iisip. Ang ₱1,000,000,000 para kay Director Yao ay maliit na bagay lang. Kapag ipinanganak na ang munting prinsipe, ang buong imperyo ng Mo ay magiging kanya lahat. Madam, tama ba madam? Anong tinitingin mo? Kahit tumingin ka ng tumingin, isa ka pa ring hamak na alipin. Kahit isang daliri ng asawa ng pinakamayaman, ay hindi mo kayang pantayan. Luyanyan, ang magandang palabas ngayong gabi ay nagsisimula pa lang. Mga sanggol, wala bang kwenta si Mommy? Pero huwag kayong mag-alala. Siguradong magtatrabaho ng mabuti si Mommy para kumita at buhayin kayo. Sinong nagsabing walang kwenta si Mommy? Si Mommy ang pinakamahusay sa mundo at pinakamalakas na Mommy. Mahal na mahal ka ng sanggol. Yung mga galaw na yon ay galaw ng sanggol. Pero 2 buwan pa lang, sa pagkakatanda ko, masyado bang maaga? Ang bagal mo, bilisan mong magtrabaho. Ay, sapatos ko. Itong sapatos, pero si Xuanzhou mismo ang pumili nito para sa akin. Gustong gusto ko ito. Anong gagawin ko? Luyanyan. Halika rito. Bakit mo siya tinawag? Isa lang naman siyang tagalinis ng banyo. Baka marumihan pa ang hangin dito. Ang baho. May kailangan ba kayo? Marumi ang sapatos ni Director Yao. Linisin mo iyan para sa kanya. Anong ginagawa mo? Kung hindi mo lilinisin ang sapatos ni Director Yao, punasan ng malinis. Matatapos na ang trabaho mo bilang tagalinis. Kapag nawala ang trabaho mo bilang tagalinis, tulad mong dukha, sa kalsada ka na lang matutulog na umiiyak. Anong hinihintay mo? Punasan mo. Parang hindi pa sapat yan. Dahil sa tulad mo, cute na bagay, nagpapakintab ng sapatos ng mga mayayaman, nararapat lang punasan ng nakaluhod. Kayo? Sobra na kayo. Paano naging pang-aapi yan? Yan, tinuturuan ka lang namin ng magandang asal. O, baka naman. Ayaw mo na bang magtrabaho sa Mo? Kung ganoon, papatawag agad ako sa HR para tanggalin ka. Luyanyan, sa buong buhay mo, nararapat ka lang na apakan ko. Hinding-hindi ka na makakabangon. Ginoong Mo, ito ang subsidiary, ang taunang ulat ngayong taon. Pakitingnan po ninyo. Ang sakit. Bitawan mo. Ay naku, Yan, nadapakan lang kita nang hindi sinasadya. Hindi naman masakit, di ba? Kahit masakit, kailangan niyang tiisin. Napakabait ninyo, walang kwentang janitress. Hindi man lang makapaglinis ng sapatos. Ano pa bang silbi niya?
Sa tingin ko, dapat ipadila sa kanya. Hindi mo ba narinig? Dilaan mo nga. Ay, sige na nga. Ayoko nang imbestigahan pa itong maliit na bagay. Pero yan. Ngayong gabi, ang mga dumalo ay mga importante at kilalang tao. Sa bahay, pabaya ka, at padalos-dalos. Mandurukot ka? Kaya kong wag pansinin? Pero kung dito ka makakasakit ng damdamin ng iba, hindi na kita kayang protektahan. Magnanakaw. Hindi mo akalain, si Luyanyan ay ganitong klasing tao. Ano naman doon? Tulad niya, isang babaeng malandi at buntis bago ikasal, ang cute-cute. Ano pa ba ang magandang ugali niya? Kayo ay nagsisinungaling. Nag-init ang ulo. Ikaw, Jade! Nawala ang Jade ko. Iyan ay regalo sa akin ni Xuanzhou sa gisag ng pag-ibig. Yan. Huwag mong sabihing ikaw ang kumuha. Ah, ikaw pala, Luyanyan kanina. Ikaw lang ang humawak kay Director Yao. Sa tingin ko, ikaw ang nagnakaw. wala ako. Oo, mahirap ako, pero may mga kamay at paa ako. Kaya akong kumita ng pera. Paano ako magnanakaw? Yan. Hindi mo naman kailangan gawin ito. Kung gusto mo ng pera, sabihin mo lang sa akin. Basta ibalik mo lang ang Jade sa akin. Sapat na ba ito? Hindi ko kinuha ang Jade. Ilang beses mo bang gusto kong sabihin? Paglinis ng sapatos, nawala ang Jade? Yao Kexin, lahat ng ito ay pinlano mo. Tama ba? Yan. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Alam mo naman, mahalaga talaga sa akin ang Jade na iyon. Ibalik mo na sa akin. Pakisuyo. Bakit mo pasasayangin ang oras sa ganyang tao? Mas mabuti pang hanapin na lang. Hawakan ninyo siya. Ano ba? Huwag ninyo akong hawakan. Ang yade ko. Luyan. Tapos ka na. Hindi ako nagnakaw. Hindi ako mali. Paano ang Jade na ito ay katulad ng sa Jade na inagaw ni Yao Kexin mula sa akin? Ganyang kapareho. Baka ang lalaki noong gabing iyon ay siya. Si Yao Kexin ay peke. Anong nangyari? Mr. Mo, ang Jade na ito ay noong gabing. Nasa Junyue Hotel katama na. Yan. Alam kong ayaw mong magbayad para sa pinsala ng Jade na ito. Pero hindi mo rin pwedeng para takasan ng sisi mag-imbento ng ganyang dahilan. Ano hindi mo sasabihin na ang babae noong gabing iyon ay ikaw pala? Ako. Isang duling na janitor ninakaw ang love token ni Director Yao at inakala mo na kaya mong maging prinsesa mula sa daga? Akala ba niya pareho sila ng katalinuhan ni amo mo? Hindi ako kumuha ng Jade. Hindi ko rin alam kung paano. Napunta sa bulsa mo ng walang dahilan? Sino sa palagay mo ang maniniwala sa mahinang dahilan na iyan? Ikaw na walang hiya na magnanakaw dapat makulong habang buhay. Wala talaga. At saka ang Jade na ito ay... Sa iyo. Luyan. Saan mo nakuha ang lakas ng loob na isipin na ang Jade na ito ay kamukha ng basura mo? Hindi mo naman akalain na ang lalaki na kasama mo noong gabing iyon ay si Mo Xuanzhou. Tingnan mo ang iyong katayuan. Karapat-dapat ka ba? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang lalaki noong gabing iyon ay hindi si Mo Xuanzhou at hindi rin si Lin Mao, kundi isang mabaho at sira-sira na pulubi. Imposible. Sinungaling ka. Ang sakit ng tiyan ko. Ayos ka lang? Xuanzhou! Sabi ni Yan, sinadya niya na nakawin ang tanda ng pag-ibig natin para sirain ito sa harapan ko. Sabi rin niya, aagawin ka niya sa akin. Hindi totoo. Yao Kexin, ikaw ang nagkakalat ng kasinungalingan. Binabaliktad mo ang katotohanan. Pumunta kayo. Dalhin siya. Bitawan mo ako. Hindi ako nagnakaw. Bakit ninyo ako hinuhuli? Yao Kexin, ang lahat ng ito ay ikaw ang nagdirehe. Nakakainis na! Kayong mga masasamang tao at si tatay na tanga, tinutulungan ng masamang babae na apihin si mommy. Ayoko na kay daddy. Bumalik na naman ang pakiramdam ng kaba sa puso. Teka, kung may duda sa bagay na ito, panoorin natin ang CCTV. Moju, Xuanzhou, hindi ba sobra na ito? hindi mo ba sinabi na itong Jade ay mahalaga sa iyo? Kung ganoon, dapat natin itong alamin hanggang sa huli. Buti na lang si daddy na bobo. Hindi naman masyadong tanga. Pinapatawad na kita ngayon. Ako, dahil nagseselos ako kay Luyanyan. Ang ganda ng sirena na iyon. Kaya sinadya kong ilagay ang Jade sa kanya. Ginoong Mo, Mrs. Mo, alam kong nagkamali ako. Hindi na ako uulit. Hindi pala si Luyan yan. Siya ay isang tagalinis. Paano niya naisip na gamitin ang napakahalagang sagisag para ibintang kay Luyanyan? Baka may taong sadyang nag-udyok. Ang cute mo. Muntik na dahil sa iyo. Mali ang akala ko kay Yan.
Pasensya na, Yan. Kanina, nagkamali ako sa'yo. Wala kang magkunwari. Sino ang gumawa nito? Alam nating dalawa. Ako, ano ngayon? Nangahas kang mang-akit sa lalaki ko. Gagawin ko ang lahat para sirain ka. Xuanzhou, tagay ko ito para sa'yo, at para sa walang hanggang tagumpay ng angkan mo. Ang cute mo. Si Yao Kexin ay hindi katulad ng inosente at wagas na anyo niya sa labas. Kailangan kong humanap ng pagkakataon para siya siya ng maigi. Nalaman na kaya niya? Imposible. Ang gamot na iyon ay natutunaw agad sa tubig. Buntis ka, iwasan muna ang alak. Ito ay grape juice lang. Kung gusto mo, amuyin mo. Xuanzhou, itong baso ay para sa gabing iyon. Itong baso ay para sa atin at sa sanggol na malapit ng isilang. Pagkatapos ng 3 baso ng gamot, sigurado akong hahawakan mo ako ngayong gabi. Bakit walang epekto? Assistant Juicy Xuanzhou ba ay napakalakas uminom? Oo naman, hindi lang alak, kahit lason, ay walang epekto sa amo, dahil siya ay... Hindi kong palalampasin ito, mahirap nang humanap ng ibang pagkakataon. Xuanzhou, ang sakit ng ulo ko. Pwede mo ba akong ihatid sa kwarto para magpahinga? Magpahinga ka muna. Xuanzhou, miss na, kita. Hindi mo ba ako namimiss? Huwag kang makulit. Buntis ka. Magpahinga ka. Kung may kailangan, tawagan mo ako. Mas gugustuhin pa niya ang babaeng iyon kaysa sa akin. Putya, nainom din ako ng alak na iyon. Ang init. Kakaiba. Hindi ba sinabi ni Zhao na nandito ang amo? Wag ganyan. Tingnan mo, tumutugon ka na. Mo Xuanzhou, nagpapakasanto ka pa. Umalis ka. Pero babalik ka rin sa akin. Ngayong gabi, dapat mabuntis ako ng anak mo. Sabi mo, dumating. Si Mo, Ki. Oo, po, parang, ang high priest, Ano ang nalaman sa kabila? pinapante si Mochi, para ipaalam sa'yo. Alam ko na. Siyang nga pala. Maghanap ka ng pagkakataon kunin ang CCTV noong gabing iyon sa Junyue. Nagdududa po ba kayo? Saklolo. Anong gagawin mo? Ano? Siyempre, gagawin kitang munting cutie para sumikat sa buong internet. Sa oras na yon, malalaman ng lahat na ikaw ay isang babaeng ginamit na. Tingnan natin kung paano ka pa mangingibig ng mga lalaki. Saklolo! Sige, sumigaw ka. Sumigaw ka. Luyan yan, nakaraang beses, nakatakas ka, cutie. Ngayon, sino pa ang magliligtas sa iyo? Putang ina. Sinong gagambala sa akin? Mozong, kayo po. Bulaklak na may pattern ng ahas. Ang babaeng noong gabing iyon ay siya. Ginoong mo. Itong babae na ginamit ko na, hindi ba kayo nasusuka sa paghawak sa kanya? Lumayas ka. Mr. Mo, wag po kayong ganyan. Nawala ang bulaklak na may ahas. Paano nangyari? Baka talagang tumanda na ako. Nabulag na ang mata ko. Tara na. Salamat po. Ang amoy niya. Parang ang amoy noong gabing iyon sa alaala ko. Nakakagustong. Mr. Mo, may fiancé na kayo mangyaring. Mag-ingat po kayo. Hindi mo ba akalaing magkakagusto ako sa iyo?
Siyempre hindi. Sandali. Kanina sa banquet hall, ano ang gusto mong itanong sa akin? Nasa Grand Hyatt ka rin noong gabing iyon? At saang kuwarto? Nandoon ako. Magkikilala na ba sila? Sa wakas naghintay ang sanggol. Nasa 607 siya. Kasama ang isang pulubing may sakit sa buong katawan. Ginoong mo, sabi ko na sa inyo, ang dumi ng munting ito. Kung ako po sa inyo, lalayo ako sa kanya. Kasinungalingan iyan. Kung nagsisinungaling ba ako, alamin natin sa investigasyon. Kung peke iyan, kung kaya mo, sabihin mo sino ang lalaki noong gabing iyon. Ako. Hindi ko alam. Umaasa ka pa bang ililigtas ka ni Ginoong mo? Tulad mo babaeng marumi at palipat-lipat ng lalaki. Kahit patayin kita, hindi man lang kukurap si Ginoong mo. Ginoong mo, ano na naman ang problema? Lumabas ka. Kung makita ko ulit na pinipilit mo ang isang babae, babaliin ko ang iyong mga binti. Mr. Mo, kahit hindi ko alam kung sino ang lalaki noong gabing iyon. Pero hindi ako isang babaeng mababa at bastos na basta-basta nilalaro ng iba. Pangalawang beses ko nang nakita ang bulaklak na may ahas. Hindi naman siguro ako nabulag. Marahil itong bagay na ito, baka may ideya ang High Priest. Bakit hindi pa dumarating si Moki? Ito ang silid pahingahan ni Yao Kexin. Bakit ako nandito? Naramdaman ko si Moki. Baka? Xuanzhou, medyo maikli ang oras kanina. Gawin natin ulit, di ba? Zhenjo, ito ang misis. Ay, wala na lahat. Paano ko nahawakan ng misis? Kung malaman ni Wang, tiyak na papatayin ako. Xuanzhou, ayaw mo na ba? Pero kanina, halatang gusto mo eh. Ano? Gusto mong ako ang manguna? Huwag mo akong hawakan. Hindi ako. Anong hindi? Gusto mong sabihin na hindi ka si Mo Xuanzhou? Kung gayon, sino ang nagsama sa akin kanina? Mo Xuanzhou, ngayong gabi, mabubuntis ako sa iyo. Ginoo, nakuha na. Ang footage sa Grand Hyatt noong gabing iyon ay nakuha na. Ang babae noong gabing iyon, siya iyon. Mula sa CCTV, oo nga noong gabing iyon, pumasok si Miss Yao sa iyong kwarto. Mukhang ang babae noong gabing iyon ay si Yao Kexin. Ano ba ang pinagdududahan ko? Hindi lang panaginap kagabi. Talaga bang natulog ako kasama ang aking asawa? Xuanzhou, noong gabing iyon, ginawa mong buntis si Luyanyan na ang cute ay nabuntis. Sabihin mo, ngayong pagkakataon, ako ba ay makakabuntis din ng iyong anak? Mrs. Nagpanggap siya na siya ang babae noong gabing iyon. Ito, Yakap, gusto kita ng sobra. dahil naging babae ka na sa akin, tutulungan at poprotektahan kita. Dahil ganito na ang nangyari, mas mabuti nang ituloy ang pagkakamali. Hayaan siyang maniwala na ang kagabi ay si Wang. Tungkol sa nangyari noong gabing iyon, magkunwari akong walang alam. Muchi. Boss, Gio, Kuya Jiu, tingnan mo ang mukha mong may konsensya. Ano? saan ka nagpunta kagabi? Ang hirap naming hanapin ka. Ako. Hoy, hindi naman siguro naligaw ka, no? Oo nga. Natuto ka ng magsinungaling. Ang pula ng marka sa leeg mo. Sa tingin ko, pumunta ka para hanapin ang isang munting babae, no? Ako, tama na. Sabihin mo na. Ano ba talaga ang sinabi ng High Priest? May kinalaman ba ito sa bulaklak ng ahas? Paano nalaman ng amo? Inutusan ako ng High Priest para sabihin ang sikreto ng snake pattern flower. Hindi Kung tama. sasabihin ko ito, malalaman agad ng amo. Ang asawa ay peke. Tiyak na hindi siya patatawarin ng amo. Pero kahit hindi sabihin, Hindi rin magtatagal na may tatago. ano? Sagot sa amo. Tama, may kinalaman sa snake pattern flower. Sinabi ng High Priest, kung nakipag-asawa na, ang babae ay may snake pattern flower. Kung wala, hindi siya ang babae na hinahanap mo. Kaya, hindi siya maaring ang babae noong gabing iyon. Ang totoo, sinabi ng High Priest ay, kapag naitanim na ang snake pattern flower, hindi na ito mawawala, ngunit makikita lang ito. Kapag ang tao ay emosyonal, pero hindi na kailangang sabihin ang mga ito. Iyan lang. At saka, espesipikong sinabi ng High Priest, ang asawa ay nagdadalang tao, ng nag-iisang prinsipe ng ating lahi ng ahas.
Siya ay nag-utos sa iyo na alagaan silang mabuti dahil nagdadalang tao ang asawa ng prinsipe. Natural na gagamitin ang buong lakas ng lahi upang alagaan siya. Asawa, ginawa ko ang aking makakaya. Miss Yao, tulad ng inaasahan mo, sa panig ni amo mo, nag-request nga ng CCTV footage. Ang kopya na nakuha niya ngayon ay peke. Buti na lang may inihanda na ako. Sabi nila si Mo Xuanzhou ay hindi lumalapit sa babae. Malamig at walang pagnanasa. Pero kagabi, hindi naman ganoon. Dito, baka buntis na. Pero para sigurado, kailangan ko pang makakuha ng pagkakataon ng 2 ulit. Bakit hindi ka kumatok? Bakit ka nandito? Nagpapakabait ka pa? Noong isang beses, sa akin ay hindi ka makapigil. Noong isang beses? Oo nga, hindi mo na naaalala? Noong gabing iyon, sobrang passionate mo sa akin. Tinawag mo pa akong mahal. Noong gabing iyon sa Grand Hyatt, nalason ako ng pag-ibig. Kaya hindi ko napigilan ang sarili ko. Ang lasa na naranasan ko. Paano ko makakalimutan? Mo Xuanzhou, anong ibig mong sabihin? Nasusuka ka ba sa akin? Hindi na susuka, kundi pisikal na pandidiri. Ang babae sa CCTV ay siya, pero wala akong kahit anong interes sa kanya. Hindi magsisinungaling ang katawan, maliban kung ang CCTV footage ay peke. Ngayon hindi ka na nagkukunwari. Anong matuwid na tao? Lahat kayo ay lalaking nag-iisip gamit ang ibabang bahagi. Iyon lang? Napakahina ng amoy ng bata. At sa mga nakaraang araw, laging tinatanggihan ni Yao Kexin ang prenatal checkup. Baka ang buntis ay hindi siya. Hoy, dahan-dahan lang, Xuanzhou. Saan mo ako dadalhin? Hindi naman ba babalik sa dati para maglaro ng hotel play? Ikaw, bakit mo ako dinala rito? Di ba lagi mong sinasabi na masakit ang tiyan mo? Kung ganoon, mas mabuting magpa-full prenatal checkup ka. Prenatal checkup? Kung magpa-check up ako ngayon, malalantad na lahat. Hindi ako gagawa. Pwede mong hindi gawin, pero babawiin ko ang lahat ng mga pribilehiyong ibinigay ko noon. Kasama na ang posisyon bilang Mrs. Mo. President Mo, lumabas na ang resulta ng check-up. Xuanzhou, hindi ko sinadyang itago ito sa iyo. Ako, Ano ang itinago mo sa akin? ano? Isang gabi lang kaming nagkatabi. Sa pagbilang, wala pang 2 linggo. Buntis na agad? May espesyal ba akong kakayahan? Natural na fertile? Wala. Wala. Sumasakit lang ang tiyan ko. Natatakot akong magpa-check up. Buti na lang okay ang bata. Ang batang ito, kumpara sa mga nauna, iba ang nadama ko. Mali na naman ba ang nararamdaman ko? Kung hindi ka komportable, magpahinga ka na lang sa bahay. Alam ko, syempre kailangan kong alagaan ito. Ito ang panganay na apo ng angkan ng Mo. Kung siya ay maayos, saka lang ako magiging maayos. Madan, Sino ka? Madam, ako si Moki. Sa mga panahong ito, wala si Jiuge. Ako ang papalit sa kanya. Magtatrabaho ako sa tabi ng amo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Sige, lumayo ka sa akin. Ang pangit. Director Yao, bakit po kayo napunta sa opisina ngayon? Huwag na tawaging direktor. Tawagin na lang na madam. Ang cute. Lakas ng loob na pumunta sa kumpanya. Paano? Ang bastard na iyon? Buhay pa? Anong ginagawa mo? Naalala ko ang tiyan mo. 3 buwan pa lang yan, di ba? Pero ang laki na, parang malapit ng mga nakluyan yan. Akala ko napakapurita mo, pero hindi ko inaasahan. Isa ka lang palang naagaw na ng iba. Munting sinta. Wala akong. Wala. E paano mo ipapaliwanag ang tiyan mo? Minsan, ang pagkakaiba ng tao, talagang malaki. Ang anak ko, pagkapanganak ay magiging prinsipe ng Mo, at ang iyong munting sinta, kahit ipanganak man, ay kagaya mo rin, kaibig-ibig. Yao Kexin, kahit anong sabihin mo sa akin, okay lang. Pero hindi mo pwedeng sabihin yan sa anak ko. Sumunod naman ako sa kahilingan mo. Maglinis dito bilang janitress. Bakit hindi mo pa rin? Pinapatawad kami. Sinong may sabi na ang anak mo? Baka magmula kay Mo Xuanzhou. Kahit 1,000,000 posibilidad, hindi ko hahayaang isilang ang bastard na ito. Humahad lang sa aking yaman at tagumpay. Yan. Paano mo nasabi yan? Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Kasi, ang tiyan mo. Sa 3 buwan, abnormal ang laki. Baka naman may halimaw kang dinadala. Halimaw. Tama nga, hindi pa ako nakakita ng tiyan na sa 3 buwan, ganito kalaki. Sobrang kakaiba. Ewan ko kung sinong malansang lalaki ang nakasama mo para mabuntis ka ng ganitong kadiri. Hindi totoo yan. Ang sanggol ko ay hindi kadiri. At hindi halimaw na fetus. Oo,
kayo ang mga halimaw, buong pamilya nyo ay halimaw, ang sanggol ay ahas, isang marangal na lahi ng ahas. Yan, alam kong ayaw mong maniwala at ayaw mong aminin, pero nakita na ng lahat, may problema ang pagbubuntis mo. Oo nga. Ang anak ko, kung may problema man o wala, hindi mo iyon pakialam. Huwag ka nang mag-alala. Tumigil ka. Hanggat nagtatrabaho ka rito, ang bastard na nasa tiyan mo ay may kinalaman sa amin lahat. Sinong may alam kung ito'y isang malas na bata? Baka magdulot ito ng kapahamakan sa lahat. Kung ganoon, mas mabuti pa, ngayon na natin ito wakasan. Paano naman? Ang kakaiba talaga. Mahal, kayo ba yon? Oo, Mami. Bumalik na ang kapangyarihan ni Kuya. Kuya, ang masamang babaeng iyon ay tinawag kaming halimaw at inapi si Mami. Bigyan mo siya ng leksyon, Kuya. Isang maliit na halimaw na hindi pa ipinapanganak. Makakagulo pa ba? Hawakan ninyo siya para sa akin. Mga maliliit na sinta. Luyan yan! Anong dark magic ang ginamit mo? Tumigil! Tigilan mo yan! Ang saya! Ang galing mo, Kuya. Mahal, kahit ano pa kayo, mahal na mahal kayo ni Mami. Palagi. Mami, mahal ka rin namin ng sobra. Mami, kahit wala si tatay na ingot, protektahan kita. Luyan yan! Ikaw! Munting sinta! Gusto ko ikaw, at ang halimaw na nasa tiyan mo ay mamatay. May tao ba? Lumapit kayo. Sino ang hahawak sa munting sinta na ito? Bibigyan ko siya ng 1 milyon. Agad-agad. Pagkatapos ng lahat, promotion at dagdag sahod ang garantisado, at maging matatag sa Mo Corporation. Pakawalan mo ako. Anong gagawin ninyo? Ano? Siyempre para patayin ang halimaw. Alisin ang halimaw na ito. Kuya, gamitin mo na ang kapangyarihan mo. Naka-block ang powers ko. Misisilang na kami. Hari, noong nakaraan, si Mochi ay hindi nakalimutan. Iparating para sa akin ang sikreto ng bulaklak ng ahas. Sinabi niya, pero may tanda mula sa langit. Malapit nang isilang ang prinsipe. Mabilis ang panganganak ng mga ahas. Ang karaniwang anak ay isinisilang sa loob ng 2 buwan. Ang anak ng hari ay 3 buwan. Hari, ang angka ng ating mga ahas, sa wakas ay naipagpatuloy na. Hari, umalis na. Hoy, ito ang unang pagkakataon. Nakikita ko na ang hari ay hindi mapakali. Hindi nakakapagtaka. Iyon ang maliit na prinsipe. Eto, hindi lang ito ang maliit na prinsipe, pati na rin ang prinsesa. Hari, huwag kang tumakbo, kambal ang iyong mga sanggol. Ang nakakagawa ng ganoong ingay, ay tiyak na anak ng hari, hindi ang anak ko at ng aking asawa. Kung pupunta ang hari ngayon sa tamang oras, at malaman na ang nanganak ay hindi ang aking asawa, ang lahat ng plano ng aking asawa, ay masasayang lahat. Amulke, sira ang sasakyan. Tatawag ako ngayon para may maghatid sa'yo, kung mas matagal ang pag-antala. Mas makakatulong ito sa aking asawa para maayos ang lahat. Matagal na sa mundo ng tao, nakalimutan ko na ang hari ay marunong mag-teleport. Masama kung pupunta ang hari ngayon, baka mahuli niya ang pagsilang ng anak ng hari. Ang sikreto ng aking asawa ay tuluyang malalantad. Naku, ang demonyong anak na iyon ay isisilang na. Anong hinihintay ninyo? Pigilan ninyo siya. Iyan ay isang demonyong sanggol. Iyan ay halimaw. Hindi dapat ito maisilang ng maayos. Si Baby Yao Kesin ay inosente. Nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, huwag saktan ang aking anak. Paano ito matatawag na pananakit? Ito ay para iligtas ka. Yan. Ikaw ang walang disiplina. Natulog ka sa taong hindi dapat. Nagdalang tao ka ng anak na hindi dapat. Ito ang iyong kapalaran. Mamatay ka na. Naku, demonyo! Tingnan ninyo iyan. Itlog? Si Luyan yan ay nanganak ng 2 itlog. Mukhang tama si Director Yao. Totoong nanganak siya ng 2 halimaw. Baby. Kahit na itong demonyong anak kung ito man ay anak ni Mo Xuanzhou, ay hindi dapat mabuhay sa mundong ito. Wag! Tumigil ka. Daddy, dito. Xuanzhou, bakit ka pumunta ngayon? Ako,
ang tiyan ko. Hindi ba sinabi? Si Luyan yan ba ay buntis ng masamang sanggol? Tingnan mo siya. Siya ang totoo, di ba? Parang magnanakaw na sumisigaw ng magnanakaw. Kung walang problema ang tiyan niya, kaya ko pang mag-handstand at kumain ng tae. Xuanzhou, kailangan mong maniwala sa akin. Talagang mula simula hanggang katapusan, ikaw lang ang nag-iisang lalaki. Ang batang ito, ewan ko kung bakit ganito. Totoong amoy ng lahi ng ahas. Ang tagal ng pagbubuntis ng lahi ng ahas ay laging mas maikli kaysa sa tao. Kaya ang nagdulot ng kakaibang pangyayari sa langit at lupa ngayon ay ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Xuanzhou, ako, sumasakit ang tiyan ko. Tara, dalhin kita sa ospital. Nakakainis ako. Hindi ko na gusto ang masamang daddy na bulag at bingi. Sabi ko na nga ba, bobo si daddy? Bahala na. Sa susunod bibili tayo ng bagong daddy para kay mommy. Tama si kuya. Si Nianyan ay gusto ng bagong daddy. Kakaiba. Bumalik na naman ang kaba sa dibdib ko. Baka? Ang sakit! Xuanzhou! Ako! Mukhang manganganak na ako! Itulak. Itulak. Labas na agad. Iiyak siya. Buti hindi halimaw. Binabati kita. Isang munting ginoo. Mahal kong anak na lalaki. Siya ang panganay na lalaki ng pamilya mo. Luyan yan. Ano ang gagamitin mo para makipag-agawan sa akin? Xuanzhou, gusto mo bang yakapin ang sanggol? Talagang may amoy ng lahi ng ahas ang sanggol. Pero walang espiritual na kapangyarihan itong sanggol. Imposible na magdulot ng ganito kalaking kakaibang pangyayari sa langit at lupa. At saka ang mukha. Paano mo titingnan? Hindi talaga kamukha ng lahi ko, Mo Xuanzhou. At Xuanzhou, lalabas ako sandali. Magpahinga ka. Sa tingin mo ba anak ko iyon? Oo, syempre. Hindi ba kayo nag-check ng CCTV? At ang batang iyon, talaga, ay isang sanggol ng lahi ng ahas. Tama ka, ngunit ang sanggol ng ahas, hindi naman tiyak na ako, anak ni Mo Xuanzhou. Moki, Amo, may dumi ba sa mukha ko? bakit parang kamukha mo? Ako, anong ikinakabahala mo? Nagbibiro lang ako. Tumayo ka na. Sinabi noon ng dakilang saserdote, ang ordinaryong anak ng ahas ay isinilang na sanggol, samantalang ang anak ng maharlikang pamilya ay itlog pagkapanganak. Pinaghihinalaan ko na ang batang iyon ay hindi sa inyo. Natatandaan ko ang damong buntot ng ahas ng tribo na makakapagpatunay ng ugnayan ng magulang at anak. Moki, bumalik ka sa tribo ngayon. Opo. Tandaan. Huwag hayaang madapuan ng dugo ng ibang tao, ang damong buntot ng ahas. Kung hindi, masasayang ang lahat. Kakaiba. Gusto ng hari ang damong buntot ng ahas. Baka pinaghihinalaan niya na ang maliit na prinsipe, at prinsesa ay hindi sa kanya? Hindi pwede. Kailangan ko na mismong bumaba sa bundok at alamin ang totoo. ito ba talaga ang anak ko at Mo Xuanzhou? Ang pangit naman. Xuanzhou, tingnan mo. Ang cute ng anak natin. Gusto mo bang yakapin? Mahal, ito si tatay. Mahal na mahal ka ni daddy. Ang mga anak ng tribo ay umiiyak kapag nakikita ako, hindi nakakagulat. Pero kung ito ang anak ko, imposibleng hindi siya pamilyar sa amoy ko. Maliban na lang kung hindi siya. Ginoo, ako ito. Pasok. Ginoo, lumabas na ang resulta ng pagsusuri ng DNA. Ma'am, ginawa ko ang lahat ng aking makakaya. Ito ay... Xuanzhou, nagdududa ka ba na hindi sa'yo ang bata? Pero noong gabing iyon, tayo ay... Wala. Nag-iisip ka ng sobra. Ma'am, ako ang nangungunang tagapag-alaga ng sanggol sa bansa. Ma'am, ako ang pinakamahusay na nutritionist sa bansa. Ako ay isang early childhood educator. Ako ay isang postpartum recovery specialist. Ma'am, buong puso naming naglilingkod sa inyo at sa batang Ginoo. Magpahinga ng mabuti. Kung may kailangan ka, dumiretso ka kay Moki.
Mahal kong anak na lalaki, ikaw talaga ang swerte ni Mommy. Dahil nandito ka, ang posisyon bilang Mrs. Mo ay sa akin lang. Binibini. Papainumin ko ang batang ginoo ng gatas. Si Luyan yan na cute, hindi pa ba nahahanap? Shinfang, ang tagal na, hindi naman ikaw ang nagtago sa kanya, di ba? Ay. Miss, wala po akong kasalanan. Ako, kung alam ko lang kung nasaan ang cute na iyon. Tiyak na nahuli ko na siya, at ibinigay sa inyo. Paano ko naman itatago? Miss, tama na. Nagbibiro lang naman ako. Bukod pa siya naman ay anak mo, Fangma. Paano ko naman siya talagang tratuhin ng masama? Kaya ganito, maglabas ka ng balita. Kung siya ay tunay na babalik, at aamin, at alagaan ako sa loob ng 1 buwan, hindi ko na idadahilan ang mga nakaraan. Opo. Basta't bumalik ang cute na iyon, makakahanap ako ng pagkakataon para alisin siya at ang 2 bastos na iyon. Pero ang tagal na, saan ba talaga nagtago ang cute na iyon? Pinayagan mo na lang siyang umalis. Kung hindi, ang kakaiba ng pangyayari. Mas mabuting wag nang palakihin. Kung hindi, kumalat makakaapekto sa reputasyon ng kumpanya. Tayo lahat ay magkakaproblema. Oo nga, kanina lang, nakita nyo ba ang tiyan ni Director Yao? Iyon ay mas kakaiba kaysa kay Luyan yan, na nanganak ng 2 itlog, mas kakaiba. Nanganak ng itlog? Kanina, sino ang sinasabi niyong nanganak ng itlog? Oo, Lu. Yung loro sa tabi ng bintana. Si Jiu ay nasa kumpanya natin. Ang haligi ng kumpanya. Kahit sabihin mo, wala namang mangyayari. Tigilan na yan. Kung ayaw mong malaman, itago mo na lang. Kung hindi, kapag nadamay si Director Yao, tayo ay tapos na. Yan. Uwian na, magde-deliver ka pa? Oo nga. Wala ka namang anak, bakit kailangan mong magpakahirap? Mamaya ko na sasabihin sa inyo. Malapit na ang deadline ng order. 1 buwan na ang nakalipas. Para sa mga sanggol, makakaiwas sa masasamang kamay ni Yao Kexin. Dumating dito, magsimula sa simula. Pagod na pagod, pero lahat ay patungo sa magandang direksyon. Luyan yan! Kaya mo yan! 1 buwan na. Itong compass mong walang kwenta. Hindi mo pa ako nadadala kay Little Prince. Kung hindi mo pa mahanap, babasagin ko ito. Sabi, Lolo, umalis ka nga? Ho ho, amoy ng isang sanggol. Lolo, okay ka lang? Ang babaeng ito, may amoy sanggol. Siya ba ang kasintahan ng hari sa mundo? Pero, kailangan munang makita ang maliit na prinsipe. Aray, ang sakit, matanda na ako. Nene, paano kung isama mo ako sa bahay nyo? Nag-aksidente ka pa? Tapos, gusto mong sumama sa akin? Uy, tawag ba ito sa 120? Anong ginagawa nyo? Anong nangyayari? Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa? Lolo, magpa-check up lang kayo. Kung may problema, tatawag ang ospital sa akin. Paalam. Kayong mga bastos na tao. Nakakainis na ahas. Matanda na ako, hindi na ako makikipaglaro sa inyo. Nasaan ang tao? Ikot, ikot, ikot. Ikot mo ang ulo mo. Nasaan ang maliit na prinsipe? Natapos ko na ang huling delivery. Ewan ko kung kumusta ang mga sanggol ko ngayon. Mga sanggol, umuwi na si Mami. Sanggol, mga sanggol, nasaan kayo? Mami, nandito kami. Sing-sin niyan. Mami, Napisa na kayo. Tingnan ko kayo ng maayos. Wow, ang cute. Mahal na mahal kayo ni Mommy. ako at si Kuya mahal na mahal din si Mami. Sanggol,
Kayo ba talaga ang nagsasalita? Oh, Mommy, actually ako at si Kuya, hindi kami ordinaryong bata. Mommy, gutom na gutom? Maghahanda na si Mommy ng gatas. Kakaiba. Bakit parang lumaki ang mga sanggol? Hindi ka nagkakamali, Mommy, lumaki na kami ni Kuya. Mommy, ang buntot ni Nyan makinis ba at masarap hawakan? Oo, pero Nyan at Singsin. Simula ngayon, huwag ipapakita ang buntot sa ibang tao na iintindihan nyo. 5 buwan pa lang ganito na kalaki. Tatay ng mga bata. Ano kaya ang lahi? Mommy, hindi ka kakain? Kumain na si Mommy. Mamaya magtatrabaho si Mommy. Manatili kayo sa bahay. Hintayin nyo si Mommy. Huwag kayong lalabas. Naiintindihan nyo? Narinig ni Mommy na ang mga kidnapper sa labas. Gusto nila ang mga batang mapuputi at malalambot. Mga sanggol. Bye. Kuya, ako, talaga bang susunduin natin si Mommy sa trabaho? Kung natatakot ka, pwede kang manatili sa bahay. Ayoko, gusto kong sumama kay Kuya sunduin si Mommy pa uwi. Kuya, bakit yung matandang lalaki laging nakatingin sa atin? Natagpuan ko na. Sa wakas, natagpuan ko na. Hihihi. Munting prinsipe at prinsesa. Ang matanda, nandito na ako. Ha 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 ha. Yan, takbo. Abutan na tayo ng kidnapper. Munting prinsipe, huwag kang tumakbo. Hindi ako masamang tao. Daddy! Kuya, si Daddy yan. Shh! Nakalimutan mo na si Daddy. May iba na ba siyang anak? May stepdaddy na at may stepmommy na. Gusto mo pa bang kilalanin? Ayaw ko. Oo nga. Kailangan nating itago ang aura. Kung hindi, malalaman nila. Kakaiba. Kanina, may aura ng isang bata. Dito lang sa malapit. Bakit nawala? Nasaan ang daddy at mommy ninyo? Paano nila kayo hinayaang lumabas mag-isa? Nandito lang nagtatrabaho si Mommy. Daddy! Yan. Ang mga bata na lumalabas mag-isa. Napakadelikado. Tara na, susamahan ko kayo hanapin si mommy. Kailan pa naging interesado sa dalawang bata? May maliit na prinsipe na ba? Sobrang pagmamahal ng ama. Ayaw ko! Ikaw! Bitawan mo kami! Yakap! Yangat mo ako! Bakit sa dalawang, mga bata, na ngayon ko lang nakilala, may kakaibang pagkakamag-anak? Gusto ko pa ng taas. Bobo ka! Yan. Buntot! Anong sinabi mo, Kuya? Hindi naririnig ni Yan. Buntot! Sira na! Mahuli na tayo! Niyan, Shin. Mommy! Prinsipe, huwag kang tumakbo. Prinsipe, ikaw, huwag kang tumakbo. Prinsipe. Nasaan na? Shin, dahan-dahan. Bakit ka tumatakbo? Mami, may mga agaw na kukuha sa atin. Mga agaw? Hindi yung mga agaw, si Daddy yun. Shin, yan. Maliit pa kayo. Hindi nyo alam ang panganib ng mundo. Hindi basta-basta na ang makasalubong ninyo ay si daddy na ninyo. Ang daddy ninyo, hindi pa sigurado kung tao ba siya. Sinasabi mo ba na yung dalawang iyon, ang mga bata, ay aking mga anak? Pero nung una, ang buntot ahas na damo ay ibinigay mo mismo kay Moki dahil lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Walang anumang pagkakamali. Ano, hindi ko maintindihan. Pero yung dalawang bata ay talagang kakaiba. Kung hindi ako nandito ngayon, kayong dalawang maliit na salbahe, sana nadukot na kayo ng mga agaw. Sa susunod, tatakbo pa ba kayo? Mami, totoo naman na si Daddy yun. Lu Yan may isang investor mula sa Haicheng. Gustong makita ka, itong bagong tanyag na designer. Dali, pumunta ka rito. Kung mahuli ka at magalit sa kanya, baka mawala ang iyong year-end bonus. Bakit ngayon ka lang dumating? Dumating ka para sa meeting pero hindi mo alam na mag-ayos ng maayos. Bakit ka nakatanga? Pumasok ka na. Tara na. Bakit siya nandito? Luyan yan ang hirap mo hanapin. Ano? Matagal na tayong magkakilala. Hindi ka ba iinom bago umalis? Tama si Amulin. Ano pang hinihintay mo? Sige na, pumunta ka at magbuhos ng alak para kay Amulin. Takbo ka. Ang galing mong tumakbo. Sa bandang huli, nasa akin ka pa rin.
Ipirmahan mo ba ang kontrata ngayon? Mag-i-invest ba ako? Nasa iyo na, Luyan yan. Bitaw. Amo Chen, ayoko na ng bonus. Ikaw na ang humarap sa kanila. Tigil. Luyan yan. Ayaw mo na bang magtrabaho? Amo Chen, masama ang pakiramdam ko. Hindi ako makainom. Ito ba'y tungkol sa pag-inom? Kung magagalit mo si Amolin ngayong gabi, hindi lang dito sa akin, pati ang buong industriya ay iba-blacklist ka. Hintayin mo na lang na mamatay sa gutom? Hindi naman malaking bagay. Basta masaya si Amolin ngayong gabi sa pag-inom, hindi lang bonus, kundi pati promotion at salary increase, hindi iyon panaginip. Pwede na ba akong umalis? Umalis. Gusto mong tumakbo? Kaya mo bang tumakas? Ang basong iyon, kung mapapasaya mo ako ngayong gabi, baka makiusap pa ako kay Kexin na magmakaawa na pakawalan ka. Amo Chen, iligtas mo ako. Yan ah. Nagustuhan ka ni Amolin. Yun ay swerte mo. At saka, si Amolin ay kaibigan ni Mrs. mo. Sa tingin mo, bobo ako para sa'yo na galitin si Mrs. mo? Galitin ang napakamakapangyarihang si amo mo? Ang cute. Luyan yan. Ang cute mo naman. Kung may lakas kang loob, magtago ka. Huwag kang mahuli sa akin. Kung hindi, ngayong gabi, babalatan kita ng buhay. Luyan yan. Lumabas ka. Ikaw? Miss Lu, alam mo ba ang ginagawa mo? Mr. Mo, tulungan mo ako. Ang lamig. Ang babaeng iyon noong gabing iyon ay si Yao Kexen. Bakit ko siya naiisip? Ang lamig. Miss Lu, Kung hindi mo ako tutulungan, hahanap ako ng iba. Ah, namalikaw ba talaga ang aking mata? nakatulog ako kasama si Mo Xuanzhou Luyanyan. Ano bang ginagawa mo? Bahala na, umalis na muna ako. Kinain mo na at gusto mo pang tumakas? Hindi. Hindi ako tumatakas. At hindi ka naman lugi kagabi. Sinong nagsabing hindi ako lugi? Anong gusto mong gawin? Magpalit ka ng damit, bumaba ka na para mag-almusal. Unti-unti nating pag-usapan ang utang mo. Sasagot ako ng tawag. Luyan yan. Hinanap kita buong gabi at may gana ka pang mag-almusal. Tara, sumama ka sa akin ngayon para humingi ng tawad kay Lin. Bitawan mo ako, Chen. Kung hindi mo ako bibitawan, tatawag ako ng pulis. Presidente Chen, saan mo dadalhin ang tao ko? Sir Mo, Ang lakas ng dating ni President Chen. Bakit hindi mo itutuloy? yan. Talaga naman. Kilala mo si Sir Mo na isang malaking tao. Hindi mo sinabi agad. Kung sinabi mo agad na ikaw ang kasama ni Sir Mo, hindi na ako lalapit kay Lin Xiao. Si Sir Mo at ako hindi ganoon ang relasyon namin. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Wala akong alam. Umalis ka. See? Poop. Mr. Mo, yung kagabi, Kain muna tayo. Ito, hindi masarap. Mommy, hindi mo talaga tatry? Ang lasa ng steak na kinakain ng hilaw talagang masarap. nagkataon lang ba? Kung nagkataon lang, bakit si Yao Kexin? Pagkatapos ng gabing iyon, paulit-ulit akong ginugulo. Gusto niyang alisin si Xingxing Yanyan, pati na ang medalyon. Mr. Mo, noong gabing iyon kayo ay nasa anong kuwarto sa Junyue? Sibalingsan, ha, Li. Ano? Ang lalaking iyon noong gabing iyon ay si Mo Xuanzhou? Siya ang tunay na ama ni Xingxing Yanyan? Paano? Yung gabing yun ba ay? Hindi. Hindi naman. Hindi pa ako tapos. Miss Lu, ano ang kinakatakutan mo? Hindi ako natatakot. Yung gabing iyon, kahit sabihin ko sa kanya ngayon, maniniwala ba siya? At saka, siya ay kasama na ni Yao Kexin. Kailangan pa bang mag-amin? Miss Lu, Hindi pwede.
Yung laging nasa isip ay hindi tulad ng ibang bata. Kung malalaman, baka mahuli ng Research Institute. Noong gabing iyon, nasa tabi mo lang ako. May gagawin pa ako. Mr. Mo, sige, kain ka lang. Luyan yan. Kexin, si Luyan yan na ang cute, palihim na nakipaglandi kay Mo Xuanzhou. Ano? Kagabi, nilagyan ko ng gamot ang cute na iyon. Pero nakatakas siya. Pinaghihinalaan ko. Sumama na siya kay Mo Xuanzhou. Cute Lin Mao. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin mo. Gusto ko siyang patayin ngayon din. Kakaiba. Bakit parang may sumusunod sa akin? Singsin ni Anyan, gumising ka na. Bakit nangyari ito? Kakaiba. Bakit parating may sumusunod sa akin? Yao Kexin. Ikaw yan, di ba? Ako at ang mga bata. Wala na sa Haicheng. Bakit ayaw mo pa kaming pakawalan? Mommy, huwag mag-alala. Nandito si Singsin, magiging maayos din ang lahat. Wang, anong nangyari sa'yo? May nangyari sa bata. Ihanda ang sasakyan. Bilis! Singsin, anong nangyari sa'yo? Mommy, huwag kang mag-alala. Sobra ang paggamit ni Kuya ng enerhiya. Magpahinga lang siya, gagaling din. Kailangan muna nating umalis dito. Ang mga tao ni Yao Kexin, malapit pa rin siguro? Buhay pa pala ang babaeng ito. Hindi pwede. Ngayong gabi, siya at ang dalawang batang iyon dapat mamatay. Para. Amo, ano yun? Parang kanina, naramdaman ko ang amoy ng bata. Dapat malapit lang dito. Luyan yan. Alam kong nandito ka. Luyan yan. Lumabas ka. Niyan mamaya. Ikaw at si Sinsin ay magtatago dito. Kahit anong mangyari, huwag kayong lalabas. Naiintindihan ba? Paano si Mommy? Wala nang oras. Pumasok muna kayo. Sinsin niyan. Mommy, ang talino ni Nian, di ba? Nagbago kami ni Kuya pabalik sa anyo namin para mas madali kang makapasok at magtago-tago. Ang galing ni Nian. Mommy, ang cute ni Nian, di ba? Luyan yan, akala mo ba? Hindi kita mahahanap. Nandito ka pala. Mo ginoong mo. Bakit kayo? Ano? Sa kalagitnaan ng gabi, sino pa ang inaasahan mo? Umakyat ka.
Aakyat na lang ako. Bahala ka. Hindi nalilitaw si Lin Mao. Ha? Sa gabi, paano mo siya naakit? Ikaw pa, kung hindi dahil sa'yo, paano maididirekta ni Yao Kexin si Lin Mao na saktan kami ng mga bata? Wala, hindi ko siya inakit. Ikaw, wala kang sasabihin sa akin? Salamat, salamat. Mami, baka ang masamang babae ay sasaktan pa tayo at ang aking kapangyarihan ay naubos. Sa maikling panahon, hindi na kita kayang protektahan at si Nian Yan. Si Mo Xuanzhou, ang daddy ni Nashin at Nian. Responsibilidad niyang protektahan sila. Ginoong Mo, sandali. Maari bang isaalang-alang ninyo dahil sa nangyari noong gabing iyon? Patuluyin kami? Hindi, patuluyin ako ng isang gabi. Noong gabing iyon, aling gabi, si Miss Lu ay maaaring magbihis at magkunwaring walang nangyari. At bakit naman sa tingin mo sasang-ayon ako sa ganitong walang katwirang kahilingan? Sumunod ka. Wow! Sa wakas uwi na tayo kasama si Daddy. Si Nian Yan ay sobrang masaya. Nian. Gaano mo pa balang hawakan ang posisyong iyan? Kanina ay ahas iyon. Oo, sanggol na ahas. Siyempre hindi. Laro ang maliit ko iyon. Kaya ang pangalan ng manika mo ay Nian Yan? Oo. Alam niyo na ba? Siya ang daddy ninyo. Mami, alam mo na pala. Aha, pero kayo ay iba sa ordinaryong bata. Hindi pwedeng basta-basta magpakilala. Paano kung malaman ni Mo Xuanzhou na ahas kayo? Dalhin kayo sa research center. At doon hiwain kayo. Kaya, huwag tumakbo kung saan-saan. Naiintindihan niyo ba? Pero, Mami, hindi mo ba alam na si Daddy ay hari ng ahas? Mami, ayaw mo bang makilala si Daddy? May sarili siyang pamilya. At ako. Gusto ko lang naligtas kayo. Bahala na ang mga bagay na ito. Wala pa kayong dapat alalahanin. Magsipagtulog na kayo. Sino yan? Gabi na, hindi pa natutulog. May sakit ba? Yao Kexin, huling babala ko sa iyo. Kung gagalawin mo pa kami ng mga bata, huwag mo akong sisihin kung sasabihin ko ang lahat ng katotohanan. Kay Mo Xuanzhou. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Noong gabing iyon sa Junyue, ang kasama ko, si Mo Xuanzhou, di ba? Paano niya nalaman? Yan. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Alam mo, kung hindi ka sana mula noong gabing iyon ay palaging sinasadya akong saktan. Kahit maglagay ng gamot para magpalaglag. Yan. Nag-iisip ka ng sobra. Ikaw ang anak ni Fang. Paano ko magagawa iyon sa iyo? Binabantaan mo ako? Naghahanap ka ng gulo. Moki, kailangan ko ng pabor sa iyo. Si Yao Kexin ay malamang na hindi titigil. Mukhang kailangan kong mag-isip ng paraan para manatili rito sina Xingshin at Nian Yan. Ngayon, si Daddy lang ang makakaprotekta sa amin. Mukhang oras na para magkilanlan. Kuya, ikaw ang sumalo sa kwarto. Hahanapin ko si Daddy. Nandito si Daddy. Daddy! Bilisan mo at buksan ang pinto. Mommy! Mr. Moa, pumunta ako para magpasalamat sa pagpatuloy sa amin ngayong gabi. Sa ganitong oras, Miss Lu, sigurado ka bang para lang yon? Ay, sakit! Masamang Daddy! Ano bang hindi pwedeng marinig ni Nian Yan? Gusto rin ni Nian Yan na pumasok. Mo, Mr. Mo. Talaga nga, hindi lang ako nagkakamali noong mga nakaraan. Noong gabing iyon, ikaw ang nasa Junyue. Kahit malaman mo, ano naman? Gusto mo bang makialam ako? Sa inyo ni Yao Kexin? Maging kabit na itinatago? Ano ang sinabi ni Mr. Mo? Hindi ko maintindihan. Gabi na. Mag-uuwi muna ako sa kwarto. Hindi ko alam, bakit ayaw mong aminin? Pero ang iyong amoy noong gabing iyon, naaalala ko pa rin.
Mukhang ang marka ng ahas ay lilitaw lamang sa tiyak na oras bago lumitaw. Sinabi ng mataas na pari na ang babaeng nakipag-asawa ay may marka ng ahas sa katawan. Kung wala, hindi siya ang babaeng hinahanap mo. Alamin ang tungkol kay Moki. Gusto mong alamin si Mochi? Alamin ang relasyon niya kay Yao Kexin. At saka, pumunta ka ngayon sa Junyue at kunin muli ang CCTV noong gabing iyon. Opo. Kung ang babae noong gabing iyon ay talagang si Lu Yanyan, kung gayon ang kanyang anak ang siyang anak na hinahanap ko, mukhang ang bagay na ito ay kailangang masolusyonan agad. Manatili ka at ang mga bata sa bahay at hintayin mo ako. Kung may kailangan, tawagan mo ako. Alam niya ang tungkol sa mga bata. Baka ang bango. Mami, hindi mo ba talaga susubukan? Talagang masarap ito. Mga anak, gutom na kayo. Kain na kayo. Lu Yanyan, ikaw na walang hiya. Lumabas ka dyan. Sing-sing. Itago mo si Nyanyan. Mamaya, kahit anong mangyari, huwag kayong lalabas. Sige po. Anong gagawin mo? Anong ginagawa mo? Ikaw, isang taong mababa ang uri, naglakas loob kang makipagrelasyon kay Xuanzhou sa likod ko? Dapat mong asahan ang araw na ito. Munting KA, lumuhod ka sa binibini. Ako si K.I. At ano ka naman? Minsan, hinahangaan talaga kita. Basta, kailangan ni Yao Kexin. Lagi kang handang maging aso niya. Manahimik ka. Kung hindi ka lang nagpakatanga at sinuwi mo ang binibini, gagawin ba ito ng binibini sa'yo? Ito lahat ay kasalanan mo. Sabihin mo, nasaan ang KA? Hindi ko alam. Patayin ninyo ako ngayon, hindi ko pa rin alam. Lu Yanyan, natutuwa ka ba? Akala mo ba dito lang poprotektahan ka ni Mo Xuanzhou? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Si Mo Xuanzhou ngayon wala talaga sa Nancheng. Ngayon, ikaw at yung dalawang KI ay tiyak na mamamatay. Bitawan mo ako. Yao Kexin, hindi ka ba takot sa karma? Hindi ka ba takot na malaman ni Mo Xuanzhou? Ano naman kung malaman niya? Kahit ikaw talaga ang hinahanap niya, ano naman? Ibig sabihin, para sa isang patay na gaya mo, makikipag-away siya sa akin? Lu Yanyan, nakalimutan mo ba? Nag-anak din ako para kay Xuanzhou. Kapag namatay ang Kay mo, siya ang magiging nag-iisang tagapagmana ng pamilya mo. Sayang, hindi mo makikita ang lahat ng ito. Dalhin siya. Yao Kexin, mamatay ka ng malagim. Kuya, bakit mo pinigilan si Nyanya na iligtas si Mommy? Kung hindi kita pinigilan, sasama ka na sana sa masamang babae. Ngayon, hindi pa gumaling ang aking kapangyarihan. Kung lalabas ka, hindi lamang maililigtas si Mommy, mahuhuli rin tayo sa kanila. Pero, ngayon ano ang gagawin natin? Huhuhu. Umalis na ang masamang babae. Puntahan natin si Daddy ngayon. Kaurin mo kami, bilis, dalhin mo kami kay Daddy. Ito, malamang hindi, munting prinsipe, munting prinsesa. Alam mo ba na kami? Ikaw ay alipin ng masamang babae. Traidor! Malalaman ni Daddy, tiyak na hindi ka niya papatawarin. Huwag kang mag-alala, munting prinsipe. Si Daddy ay hindi malalaman ito habang siya ay nabubuhay. Kuya, Bata, May, nangyari sa bata? Bilis, bumalik tayo. Lu Yanyan. Hinanap na namin lahat, hindi nahanap si Miss Lo at ang bata. I-check ang CCTV. Sandali, hindi na kailangan. Ipaalam sa lahat. I-block agad ang buong lungsod. Bigyan mo ako ng isang checkpoint. Hanapin. Opo. Pinto, buksan ang pinto para i-check. Buksan ang pinto. Kung hindi magbubukas, babasagin namin ang bintana. Miss, ano na ang gagawin natin? Ang bilis naman ni Mo Xuanzhou, sayang huli na sugod. Huwag
kang magmadali. Mamaya, isasama kita at ang dalawang iyon mga batang iyon para magsama-sama. Hindi mangyayari iyon. Si Shinshin at Nian ay hindi ordinaryong bata. Hindi sila mamamatay. Ang gusto mong sabihin ay, ang dalawang batang iyon ay may kakaibang kapangyarihan, hindi sila mamamatay. Sayang talaga. Mayroon din si Mokai. Siya. Ngayon, malamang sila ay pinatay na. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Kung may sisihin, ikaw ang may kasalanan dahil hindi ka marunong makisama. Kasi gusto mong makipag-away kay Miss, para sa posisyon bilang Mrs. mo. Kung ganyan, wala akong kasalanan. Mamatay ka na. Ah, Miss, tapos na. Shinshin. Nian. Nandito na si Mommy para sa inyo. Mr. Mao, ikaw nga, Dalhin muna kita sa ospital. hindi, Makinig ka. Sa ospital muna. hindi. Marunong ka ng mahika. Ibig sabihin, maililigtas mo sina Shinshin at Nian? Maliit pa sila. Wala pa silang alam. Pakiusap, iligtas mo sila. Tayo ka. Kailan ko sinabing hindi ko sila ililigtas? Pero paano kung kumilos na si Moki? Kung ganon, huli na ang lahat. Mochi, Amo, ito ang surveillance. Tingnan mo. Ang kasama mo noong gabing iyon ay hindi si Yao Keksen, yung impostor, kundi si Miss Lu. At saka, si Yao Keksen ang nagutos kay Mochi na saktan ng mga bata. Pero, May nangyari ba kay Zingzin at Nian? si Mochi ay nahuli na, pero ang mga bata ay nawawala. Yao Keksin. Sabi mo si Luyan yan, at ang dalawang bata ay patay na. Sa tabi ni Xuanzhou, ako na lang, at ang ating mahal na anak. Bakit hindi pa siya nag-propose sa akin? Sa tingin mo, ayaw niyang managot? Hindi naman. Binibini, huwag kang mag-alala. Sa tingin ko, si Mr. Mo, baka palihim siyang bigyan ka ng engranding proposal. Anong kasal? Narinig mo na ba? Ngayon, ang set ng kasalan na ito ay nagkakahalaga ng 9 na digit. Talagang maaksaya si Ginoong Mo. Sobrang na-spoil niya itong si Yao. Kasi naman nagbigay ng panganay na anak sa pamilya mo, maihahambing ba ang posisyon na ito? Pero ganong katagal na? Ba't hindi pa dumarating si Ginoong Mo? Kezin, malapit na ang auspicious time. Ba't hindi pa dumarating si Zhenzhou? Ma, ang kasalan na ito ay personal na inayos ni Xuanzhou. Natatakot ka bang tatakas siya? Hintay lang. Sa tingin ko, gusto niya lang akong sorpresahin sorpresa. Dumating na. Luyan yan. Bakit? Bakit hindi ka papatay? Pasensya na at nabigo ka. Kasi kung namatay ako, paano ako makakapunta rito para ilantad ang iyong masamang mukha? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Alice, sumama ka sa akin. Ang nasa harapan ninyo ang binibining Yao na ito. Para sa kanyang pansariling interes para umangat, para hindi matuklasan ni Mo Xuanzhou na siya ay peke paulit-ulit niyang ginawa sa akin, at sa aking anak ang pagpatay lumalabag sa batas? Sayang. Ang peke ay hinding-hindi magiging totoo. Hindi ka magiging Mrs. Mo sa buong buhay mo. Kezin, totoo ba ito? Huwag kayong maniwala sa kanya. Siya ay anak lang ng aming katulong. Dati, paulit-ulit niyang inakit si Xuanzhou. Binabalaan ko lang siya ng ilang beses. Hindi ko inaasahan na darating siya sa kasalan, at sisirain ako ng ganito. Maaari akong tumstigo. Ang binibini sa aming mag-ina ay napakabuti. Ang masamang anak na ito, walang utang na loob, nangangarap na umangat sa lipunan. Yan. Sobrang binaygo mo ako. Wala. Ayan, nagbubulag-bulagan ang magnanakaw. Itong munting katulong, talagang alam na alam niya ang laro. Walang kahihiyan. Oo nga, si Binibining Yao ay napakabait. Kung ako, matagal ko nang pinalayas ang masamang taong ito. Pinalayas, at may lakas pa ng loob na sabihin na si Binibining Yao ay nagpapanggap na siya, isang hamak na katulong. Saan niya nakuha ang kapal na mukha? Tingnan mo. Salita lang. Walang ebidensya. Wala namang naniniwala sa iyo. Paano kung may ebidensya ako?
Imposible. Itong dalawang maliliit na halimaw. Paanong buhay pa sila? Hindi mo inaasahan, di ba? Ako at ang kuya ko ay hindi mamamatay ipis. Mukhang ang botch pump ng matandang ito ay epektibo. Kuya, ito ang ng human trafficking dati. Tumakbo na tayo. Munting prinsipe at prinsesa, ang matandang ito ay nagpakahirap, dumaan sa mga bundok at ilog. Sa wakas nahanap ko kayo. Kung hindi dahil kay Lolo High Priest kaming dalawa, ay naging ipis na pinatay. Munting demonyo. Ang pagkalat ng kasinungalingan ay ikukulong. Oo nga, itong dalawang bata. Anong ebidensya ang kaya nilang ibigay? Kuya, bahala ka na. Luyan yan, masaya ka ba? Akala mo ba basta dito ka mapoprotektahan ka ni Mo Xuanzhou? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Si Mo Xuanzhou ngayon ay wala sa Nancheng. Ngayon, ikaw, at ang dalawa mong mga cute, ay mamamatay. Bitawan mo ako, Yao Kexin. Wala ka bang takot sa karma? Hindi ka ba natatakot na malaman ni Mo Xuanzhou? Ano naman kung malaman? Kahit ikaw ang hinahanap niya, ano naman? Iisipin mo bang para sa isang patay na tulad mo makikipag-away siya sa akin? Luyan yan? Nakalimutan mo ba? May anak din akong lalaki para kay Xuanzhou. Kapag namatay na ang cute mo, siya ang tanging tagapagmana ng angkan ng Mo Sayang. At hindi mo makikita ang lahat ng ito. Dalhin ninyo siya. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Kung may sisihin, ikaw ang may kasalanan dahil hindi ka marunong makontento. Kailangan mo pang makipag-agawan sa binibini para sa posisyong Mrs. Mo. Dahil ganyan, hindi mo na ako masisisi. Mamatay ka na. Ito ay sinadyang pagpatay, di ba? Hindi inaasahan na si Yao Kexin ay napakasama ng loob. Tama ka. Kahit mga bata ay hindi pinatawad, nakakabaliw. Hindi, wala akong ginawa siya. Sila, itong dalawang munting demonyo ang gumawa ng peking video. Nakita ninyo lahat kanina. Ang dalawang batang ito ay hindi normal. Sila ay mga freak. Sila ay hindi tao. Huwag ninyong tingnan ang dalawang batang ito. Mukha silang inosente at mabait. Pero ang totoo, magaling sila sa masamang salamangka, pagsisinungaling, pananakit ng tao. Yao Kexin, nilalait mo kami. Si Xingxin at Nyanyan ay hindi nanakit kanino man. Ikaw naman. Ang mga anak mo dati, hanggang ngayon, gusto mo pa ring sumbatan? Bakit nagkaroon ako ng isang anak na katulad mo, na walang hiya at puno ng kasinungalingan? Ako, walang hiya? Puno ng kasinungalingan? Chin Fang, ikaw talaga ay isang mabuting aso ni Yao Kexin. Gagawin ang lahat para patayin ako. Minsan talaga, nagdududa ako sa'yo kung ikaw ba talaga ang nanay ko. Yan, paano mo nasabi yan kay Mama Fang? Kung paano kanya tratuhin, nakikita ko lahat. Kahit na gusto mong umangat, hindi dapat ganito ka walang pinipiling paraan, paninirang puri sa sarili mong ina. Mrs. Mo, ano pang hinihintay mo? Isang taong walang utang na loob na tulad niya. Dapat palayasin. Tama, palayasin. Luyan yan. Payo ko sa'yo, wag mo nang sayangin ang oras mo. Kahit may ebidensya ka, ano naman, wala pa ring maniniwala. Ako ay isang peke. Pagkatapos ng araw na ito, ako ang nasa ilalim ng isang tao at nasa itaas ng libu-libo Mrs. Mo. At ikaw at ang dalawang munting mahal na ito, sa buong buhay ninyo, ay sa imburnal mga daga na hindi nakakakita ng liwanag. Talaga ba? Payo ko sa'yo, huwag kang masyadong magdiwang. Mga tao, palayasin ninyo sila. Bitawan mo ako! Sandali lang. Sino ang gusto mong palayasin? Xuanzhou, bakit ka ngayon lang dumating? Malapit na magsimula ang kasal. Pasensya na. Nalate ako. Muzang, ano ito? Xuanzhou, nagkamali ka ba? Ako ang nobya mo. Siya ay pumunta para manggulo. Palayasin mo siya. Siya, ang nobya ko. Sino ang maglalakas na palayasin siya? Xuanzhou, siya ba ang umakit sa iyo? Alam mo ba? Itong babaeng ito, matagal nang nakikipagtalik sa iba. Yung dalawang bastardong iyon, ay ebidensya na siya ay nakipagtalik sa ibang lalaki. Ebidensya ng kanyang pakikiapit. Ikaw ay mabibigo.
Ako ang lalaking iyon. Ikaw alam mo na lahat, pero kahit na, mayroon din tayong isang di malilimutang gabi. Xuanzhou, may anak tayong lalaki. Anak? Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Ano ito? Ito ang anak namin ni Mo Xiao. Hindi, ang lalaki noong gabing iyon. Alam ko nang malinaw, ikaw talaga. Niloko mo ako. Tiyak na niloloko mo ako. Tawagin ang mga tao. Dalhin siya rito. Xuanzhou, bakit mo siya dinala rito? Noong gabing iyon, ang kasama mo ay hindi ako, si Moki. Hindi imposible. Paano naman? Miss Yao, ito ang surveillance footage noong gabing iyon. Pangalawang beses noong gabing iyon. Si Moki ang pumasok sa kwarto mo. Imposible! Paano ako magkakaroon ng koneksyon sa kanya? Xuanzhou na-test mo na dachi. Si Xuanchuan ay anak mo. Lahat ito ay peke, di ba? Ang DNA test na iyon, ginamit ang dugo ni Moki. Anong kinalaman ko doon? Lumayas ka. Kaya ikaw mula pa sa simula ay alam mo na. Bakit pumayag kang pakasalan ako? Pumayag akong magpakasal, pero hindi ko sinabi na ikaw ang nobya. Malamang masaya ka. Ang cute. Papatayin kita. Hanggang kailan ka pa magtatampo? Sumama ka sa akin. Tayo na. Manahimik muna kayo. Itutuloy ang kasal. Dumating na ang tamang oras. Laba. Pakiusap. Pumasok ang nobyo at nobya. Huwag kabahan. Magwisik ng bulaklak. Ang bagay ni Daddy at Mommy. Ang galing naman. Nakita mo ba? Ito ang perpektong magkapareha. Mahal. Ang sandali ng pagmamahalan ay napakahalaga. At ako naman ay... Mo Xuanzhou, bumaba ka. Ligtas. Bakit nandito si Nanyan Yan at Shinshin? Paano kung makita ni Mo Xuanzhou na ang kanyang mga anak ay dalawang ahas? Baka matakot siya at mabaliw. Magandang umaga, mahal. Magandang umaga. Sigurado ka bang ganito ka tumingin sa akin sa umaga? Daddy, Mommy, maghalik kayo. Nakakaya. Ang daddy ninyo ay ordinaryong tao lang. Mula ngayon, huwag kayong magpapakita ng anyong ahas sa harap niya. Kung malaman ni Mo Xuanzhou na ang mga anak ninyo ay ahas, baka hindi na niya kayo gusto. Pero si Daddy hindi siya ordinaryong tao eh. Alam ko na hindi siya ordinaryong tao. Malaki siyang CEO. Ang lahat ng tao ay takot sa ahas, lalo na kung nagsasalita ang ahas. Naiintindihan niyo ba? Takot siya sa ahas. Mukhang ang pagkatao ko bilang ahas, kailangang itago. Ang mga bata ay natutulog pa. Sa mga araw na ito, libre ako. Balak kong makasama sila ng mas matagal. Sige, tatawagin ko sila para gumising. Wow, ang saya. Daddy, isa pa. Kakaiba? Saan napunta sina Shinshin at Nyan Nyan? Mommy, sumali ka na rin, Mommy. Bakit ka na naman nag-iba ng anyo? Nasaan ang daddy ninyo? Nasa tubig sila Mommy at Daddy.
Asawa ko. Ikaw, nakita mo ba si Singsin Yan Yan? Dinala sila ni Moju. Mag-concentrate ka! Araw na ngayon ikaw, wala ka sa tamang trabaho. E di sa susunod, ikaw na mag-aalaga sa akin. Magandang araw po, ma'am. Lahat magtrabaho na kayo. Magandang araw po, ma'am. Moju, pinalitan na lahat ng tao sa design department. Alam naman ni CEO Mo yan. Yung grupo sa kumpanya na. Pagkatapos kanilang apihin, sinibak silang lahat. Salamat sa ginawa mo para sa design department. Mahal, Naisip mo na ba kung paano mo ako pasasalamatan? sabay tayong kumain ng tanghalian Yan Yan. Ginang Yao, ano po ito? Yan. Ngayon ay pumunta ako para humingi ng tawad sa ngalan ni Kexen. Iyan ang tunay na ina ni Miss Yao. Baka naman, naghahanap ng gulo? Hanggat ako ay isang dalagang yaw, may pagkakataon pa akong pakasalan si Mo Xuanzhou. Tungkol naman sa iyong munting sinta, tingnan natin kung paano kabalatan ng nanay ko. Ang mga ginawa ni Kexen kamakailan, alam ko na lahat. Alam kong kahit anong sabihin ko, hindi ko mababayaran. Ang pinsalang ginawa niya sa'yo. Yan. Pasensya na talaga. Ginang Yao, sa mga nakaraang taon, labis akong nagpapasalamat sa pag-aalaga mo sa akin sa pamilya Yao. Ngunit ang mga ginawa ni Yao Kexin, hindi ko talaga kayang patawarin. Maaari na po kayong umuwi. Pasensya na. Ang munting sinta na ito ang dahilan kung bakit nawala sa akin ang lahat, kung bakit ako tinuturo ng lahat. Dahil pati kayo ay hindi ako tinutulungan, ako na lang mismo ang kikilos. Ano naman kung anak ng mayaman? Nakawing kasal sa mismong araw ng kasal, mga kaibigan. Kasalanan ko dahil naging mabait ako, tinanggap ko siya, binayaran ng masama ang kabutihan, inakit ang fiancé ko, at nagkaanak pa ng bastardo, iniwan ako sa araw ng kasal. Dapat ilabas ng vlogger ang pangalan ng mistress para siya ay mapahiya ng lahat. Suportahan ng Ilantad vlogger ang na mistress. ilantad Lahat ang ng mistress sa mundo. Dapat mamatay ng masama. Suportahan ang vlogger na palakihin ang issue. Bilang kapwa babae, hindi ko rin siya gustong pahirapan. Pero gusto ko talagang itanong, Yan? Pinalaki mong walang ama ang anak ko. Kaya mo bang mapayapa na agawin si Xuanzhou? Sige mga kaibigan, nakita ko na rin. Ipahamak ninyo siya, Lu Yan. Tingnan natin, kung tatagal ka ba bilang ginang mo? Huwag mong pansinin ang mga chismis online. Pinapagawa ko na sa PR department ang solusyon. Hindi na kailangan. Sipain ang asong nalulunod, ako na ang bahala ngayon. Magandang araw sa lahat. Ako ang tinutukoy ni Ginang Yao na dapat hampasin ng lahat na kabit. Luyan yan. Sa panahon ngayon, ang mga kabit sobrang mayabang na. Inaamin kong maganda ka. Pero ang pagiging kabit ay pagpapakababa sa sarili. Miss, tama ka. Ang kabit ay hamak. Pero ang problema ay hindi ako kabit. Narito ang ebidensya na gusto ninyo. Ginang Yao, nagmamadali kang humingi ng ebidensya. Kaya eto. Kaya dapat kitang bigyan ng gusto mo. Ano? Lu Yan, payo ko. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Kahit may ebidensya ka, ano ngayon? Wala pa ring maniniwala sa iyo. Peke lang ako. Pagkatapos ng araw na ito, ako ang nasa ilalim ng iisang tao na nasa itaas ng 10,000 tao na si Mrs. Mo. At ikaw at ang dalawang batang ito sa buong buhay ay nasa imburnal na mga daga na hindi dapat masilayan ng liwanag. Malaking pagbabago. Kaya si Miss Yao ang tunay na kabit. Tama. Noong panahong iyon, naroon ako sa kasal ni Mr. Mo. Si Miss Yao ay hindi simpleng tao. Nagpapanggap siya bilang Mrs. Mo at hindi lang iyon, paulit-ulit siyang inakusahan ng pag-upa ng mamamatay tao. Ang taong ito dapat nasa kulungan, di ba? Si Yao Kexin ay paulit-ulit na sadyang nanakit at gumawa ng maling paratang laban sa asawa ko. Nasa akin na lahat. Susunod ay dadaan sa legal na proseso. Bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating, paano kung inapi ka?
Inaapi nila ako. Ikaw? Tulungan mo akong humanap ng mamamatay tao. Gusto kong patayin si Luyan yan, na munting iyon. Tama na. Hanggang kailan ka pa mag-iingay? Sinaktan mo ako! Yao Keksen, kailan ka naging ganito? Nang ahas kang umupa ng mamamatay tao. Labis mo akong binaygo. Noong una, inaasahan kong maghihintay ako hanggang sa maging responsable ka, para ibigay sa iyo ang kumpanya. Ngunit ngayon, tila hindi na. Ma? Miss, okay ka lang ba? Bakit? Kahit ikaw na isang katulong, mas mabuti pa ang mga estranghero kaysa sa iyo, ay kayang mag-alala sa akin ng ganito. Pero si Lin Yuero, mas pinapaboran niya ang mga iba. Kahit ang kumpanya ay hindi niya balak ibigay sa akin. Hindi ba gusto ninyong malaman kung bakit? Dahil Ginang Yao, siya ay hindi talaga ang tunay mong ina. Ako ang tunay. Ah, ano? Imposible. Ang tunay kong ina, paano naging ikaw na isang mababang katulong? Noong araw, sabay kaming nanganak ng misis, para magkaroon ka ng magandang buhay. Palihim kong, ikaw at ang munting sinta na si Luyan yan, pinagpalit. Keksen. Ako ang tunay mong ina. Hindi ikaw. Itinago mo ito ng maraming taon. Bakit mo sasabihin sa akin ngayon? Akala mo ba ay tatalikuran ko ang lahat ngayon at sasama sa iyo? Alam ba ni Lin Yuero? Kung ganoon, mas mabuti pang gawin ito ng tuluyan. Hindi niya ako itinuturing na anak. Hindi ko na rin kailangan alalahanin ang ugnayan ng ina at anak. Ikaw. Ano ang gusto mong gawin? Nanay, ang mga nangyari dati. Ako ang may kasalanan. Mula ngayon, susundin ko ang iyong mga sinasabi. Huwag ka nang magalit sa akin. Okay ba? Talagang alam kong mali na ako. Mahina ang tiyan mo. Huwag ka nang uminom ng kape. Uminom ka ng mainit na gatas para mainitan ang tiyan. Lumaki ka na. At malaki na rin ang iyong isip. Hindi kita mapoprotektahan habang buhay. Sana ay talagang alam mo na ang iyong pagkakamali. Nanay, bilang mag-ina, hindi kita pababayaang mag-isa sa lalong madaling panahon. Ipapadala ko ang iyong mahal na anak para makasama ka. Yao Keksin. Ikaw, di ba? Ano na naman ang kalokohan mo? Luyan yan. Paano mo masasabi iyan? Tinutulungan kita. Tulungan kang makasama ang tunay mong ina. Tunay na ina, ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin ay, si Lin Yuero ay malapit nang magkita kayo sa kabilang buhay. Kapag namatay ka, makikita muli ako ni Xuanzhou. Kami ang bagay sa isa't isa, itinadhana ng langit. Lin Yuero, Mrs. Yao. Ah, ganito pala. Kaya naman sa mga nagdaang taon hindi ako itinuring na tao ni Chin Fang. Hindi pala ako ang tunay niyang anak na babae. Ano ang ginawa mo kay Mrs. Yao? Bakit ka nakikialam? Kailangan mo lang malaman. Ngayon, ipapadala kita para makita siya. Xuanzhou. Mahal, kaya tao ka ba talaga? Ikaw, nakita mo na lahat. Kaya ang gustong-gusto mo, namana mo lang sa akin. Naku, tatakas si Yao Keksin. Huwag kang mag-alala. Hindi siya makakatakas. Ikaw buhay ka pa pala. Binigyan kita ng pagkakataon bago ka pa pumasok sa study room. Natuklasan na ni Secretary Song ang katotohanan tungkol sa pinagmulan mo at ni Yan. Kung hindi ka nagmadaling kumilos, Baka isaalang-alang ko ang pagiging mag-ina natin. Hahayaan kitang mabuhay. ma ako ang tunay mong anak na babae. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko na uulitin. Huli na. Ginang Yao Keksin, sangkot ka sa maraming kaso ng sinadyang pagpatay. Pakisamahan kami. Huwag mo akong hawakan. Ako ang tunay na binibini ng pamilya Yao. Yan. Pasensya na. Bulag ang nanay mo. Itinuring kitang anak kahit kaaway ka sa loob ng maraming taon. Pinahirapan kita ng sobra. Alam ko, hindi mo malampasan ang hadlang sa iyong puso, pero okay lang. Ang pintuan ng pamilya Yao ay laging bukas para sa iyo. Nanay.
Ang galing. Ayaw matulog. Gawin natin ang isang bagay. Gusto ko lang hawakan. Nasaan ang buntot mo? Alam mo ba, kapag hinawakan ng babae ang buntot ng lalaki, ano ang ibig sabihin? At gusto ng sex. Kaya ngayong gabi, magsikap tayo mangitlog.